Sa kasalukuyan, ang Ministry ng Edukasyon at ang Ministry ng Depensa ng Israel ay lubhang nagulat at nabigla. Ayon sa pinakabagong istatistika ng datos ng pagpasok at paglabas ng bansa, ang bilang ng mga Israeli na bumisita sa Pilipinas noong 2025 ay tumaas ng 513% kumpara sa nakaraang taon. Ito ay naging isang hindi pa naganap na kaganapan sa lipunan, lalo na ang aksyon ng 20 natatanging estudyante mula sa prestihiyosong Harel International School na may dalang kinabukasan at pag-asa ng Israel sa kanilang study trip sa Maynila na ikinagulat ng internasyonal na media. Ang Pilipinas ay tunay na langit sa lupa. Pakisabi, hayaan niyo po akong manirahan dito. Si Yael, ang nag-iisang anak na babae ng isang mataas na opisyal sa puwersa ng depensa ng Israel, ay umiyak at tumawag sa kanyang mga magulang 3 araw pa lamang pagkatapos niyang dumating sa Maynila. Idineklara na gusto niyang manatili sa Pilipinas upang mag-aral. Sa huling araw pa nga ng kanyang nakatakdang pagbalik sa bansa, nagtago pa siya upang hindi na makauwi na nagdulot ng malaking kaguluhan. Sa huli, ano nga ba ang nakita ng nangungunang elite ng Israel sa Pilipinas bago tayo magpatuloy? Mangyaring magkomento at sabihin sa akin kung saan ka nanonood sa mundo at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel dahil ang balita tungkol sa Pilipinas bukas ay siguradong hindi mo gugustuhing mapalampas. Ang pangalan ko ay Yael, 18 taong gulang, nakatira sa Tel Aviv sa isang marangyang penthouse apartment. Mula sa malaking salaming bintana sa sala, nakikita ko ang napakagandang Mediterranean Sea na may malalim na asul na tubig na lumalawak ng walang katapusan. Ngunit hindi ko pa kailanman tunay na naging relax upang tamasahin ang karagatang iyon. Ang aking ama ay isang mataas na opisyal sa puwersa ng depensa ng Israel. Ang partikular na numero ng unit ay kabilang sa pinakamataas na lihim ng estado na hindi ko maaaring ibunyag. Ngunit ang aking ama, kahit natutulog sa bahay, ay laging may suot na Glock pistol sa kanyang tabi. Ang aking ina ay ang CEO ng isang nangungunang kumpanya ng cybersecurity at defense software sa mundo. Ang Harel International School na pinapasukan ko ay ang pinagmulan na naghahanda ng mga lider na magdadala ng kapalaran ng Israel sa hinaharap. Ang ama ng aking pinakamatalik na kaibigan, si Thomas, ay isang kasalukuyang miyembro ng Knesset habang ang ina ni Noam ay isang hukom sa Korte Suprema. Kami ay pinalaki sa isang elite na edukasyon mula pagkabata. Nakakapagsalita kami ng matatas sa 4 na wika, nag-aaral ng calculus at advanced programming. Ngunit kasabay nito, kailangan din naming matutong magpaputok ng baril, mabilis na magsuot ng gas mask, at tumakbo sa isang bomb shelter sa loob ng 90 segundo. Sa mata ng mga tagalabas, ito ay maaaring isang pangarap na buhay, nagtataglay ng pinaka-advanced na lungsod ng teknolohiya, mayamang pamilya, at isang garantisadong kinabukasan. Ngunit kaming mga sarili lamang ang nakakaunawa na sa loob, kami ay talagang nabubuhay sa isang marilag na ginintuang bilangguan. Kapag kami ay kumakain ng brunch sa isang open-air cafe na may magandang tanawin, kung makakita kami ng isang walang-ari na backpack, kailangan naming agad itong ipaalam sa bomb disposal team. Sa bawat pasukan ng shopping mall, kailangan naming tanggapin ang pag-check ng bag ng mga security personnel na may dalang assault rifle. Para sa amin, ang tensyon ay natural gaya ng hangin at naroroon sa lahat ng dako. Ang araw ng desisyon, ang destinasyon ng study trip, ang eksena sa silid-aralan ay hindi ko kailanman malilimutan hanggang sa mamatay ako. Noong panahong iyon, nag-aaral kami ng physics. Ang matinis na air raid siren na parang gustong sirain ang pader ng paaralan ay biglang umalingaw-ngaw. Red alert. Lahat ng estudyante at guro agad na magtungo sa shelter. Hindi kami sumisigaw o nagpapanik dahil ang lahat ng ito ay napakapamilyar. Mahusay naming itinigil ang aming pagtatala, pumila ng maayos, sumalampak sa ilalim ng mga mesa, pagkatapos ay mabilis na tumakbo patungo sa underground shelter sa dulo ng pasilyo ayon sa hudyat ng guro. Nang sumara ang makapal na pintuan ng bakal ng shelter na may malakas na thud sa madilim na espasyong iyon, kailangan naming pigilin ang aming hininga at maghintay ng 90 mahabang segundo. Mula sa itaas, narinig ang malakas na pagsabog na parang kulog. Iyon ang tunog ng aming Iron Dome defense system na sumasabat sa mga missile ng kalaban sa himpapawid.
Sa loob mismo ng shelter na may amoy pa ng alikabok, inihayag ng aming homeroom teacher na si Galia ang isang balita. Ang destinasyon ng study trip na ito ay napagdesisyunan na ang Republika ng Pilipinas. Sa sandaling iyon, ang bulungan sa shelter ay mas malakas pa kaysa sa pagsabog sa labas. Pilipinas? Teacher, hindi ba iyon ang pinakamapanganib na hotspot sa mundo? Sa tabi nito ay isang kapangyarihan na may 1.4 bilyong populasyon. Araw-araw silang nagpapadala ng patrol planes at maaaring sumiklab ang digmaan anumang oras. Hindi ba iyon napakapanganib? Gusto naming pumunta sa Switzerland o New Zealand, mga lugar na tunay na mapayapa. Sumiklab ang sama ng loob ng mga kaklase. Sa aming pananaw, ang Pilipinas, bagamat nagtataglay ng mabilis na lumalagong ekonomiya at modernong industriya, ay isa ring mapanganib na isla na lulubog sa anino ng digmaan tulad namin. Tinatawag pa nga ng internasyonal na media ang lugar na iyon bilang isa sa mga lugar na may mataas na potensyal na panganib sa Earth. Nang umuwi ako at sabihin sa aking ama ang desisyong ito, mas matindi ang pagtutol niya kaysa sa inaasahan ko. Nagalit ang aking ama, hinampas ang mesa at sumigaw. Ang sitwasyon sa Pilipinas ay halos kapareho sa atin, maaaring mas mapanganib pa nga. Alam mo ba kung gaano kalapit ang distansya mula sa baybayin hanggang sa kabiserang Maynila? Para itong ang Hamas ay nasa tabi mismo ng Tel Aviv. Higit pa rito, hindi sila humaharap sa iilang missile kundi sa malakihang pag-atake mula sa isa sa mga malalaking kapangyarihang militar. Hinding-hindi ka ipadadala ng ama mo sa ganoong lugar. Hinding-hindi. Ngunit ang mga salitang ito ng aking ama ay nagpakilos ng isang kakaibang pagkausyoso sa aking puso. Isang bansa na matagal ding namuhay sa ilalim ng banta ng digmaan. Isang maliit na bansa na may limitadong likas na yaman. Bakit ang mga kabataan sa mga pelikulang Pilipino na pinapanood ko sa Netflix ay ngumingiti ng napakaliwanag? Ang mga eksenang iyon ba ng kapayapaan ay pawang peke, kinunan sa isang set o isang anyo ng propaganda na maingat na inorganisa ng gobyerno? Matigas kong sinabi sa aking ama, gusto kong personal na kumpirmahin kung ang kapayapaan doon ay totoo o peke. Tay, matanda na po ako, hayaan niyo po akong magpasiya. Gusto ko ring malaman kung bakit ang bansang iyon ay nakakalikha ng mga milagro sa pag-unlad ng ekonomiya sa anino ng malalaking hamon. Sa huli, walang magawa ang aking ama kundi sumang-ayon, ngunit sa kondisyon na sa sandaling magkaroon ng emergency, kailangan kong agad na umatras sa Embahada ng Israel sa Pilipinas o humingi ng tulong mula sa Embahada ng Amerika. Ang gabi, bago ang pag-alis, itinago ko ang isang military-grade emergency tracker at isang self-defense spray sa pinakailalim ng aking maleta. Naglagay din ako ng ilang malalaking denominasyon ng dolyar sa bulsa ng aking pasaporte dahil iyon ang patakaran sa pag-survive na natutunan ko mula pagkabata. Sa Ben Gurion Airport sa Tel Aviv, dumaan kami sa pinakamahigpit na security check sa mundo. Ang matatalim na tingin ng mga sundalong armado, ang mabigat na paghinga ng mga aso ng K-9 unit at ang tuloy-tuloy na mga code na ipinapadala mula sa walkie-talkie. Para sa amin, iyon ang tunog ng seguridad. Pagkatapos ng higit sa 10 oras na mahabang flight, sa wakas ay inihayag ng piloto, mga ginang at ginoo, malapit na po tayong lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Ang lokal na oras ay 11:30 ng gabi. Dahan-dahang lumanding ang eroplano sa gate. Lumabas kami ng eroplano na may tense na nerbiyos. Gayunpaman, nang tumapak kami sa terminal, ako at ang aking mga kaibigan ay labis na nagulat at walang masabi. Niyakap nila ang aking braso, nanginginig na bumulong. Totoo ba na unong ng gabi ito? Ang una naming nakita ay ang liwanag na ganap na kaiba sa madidilim na paliparan sa Europa na nagtitipid ng enerhiya o sa mga paliparan sa Israel na laging alerto sa malamig na ilaw. Ang Ninoy Aquino International Airport ay parang interior ng isang higanteng spacecraft o parang araw, maliwanag ang mga ilaw, mataas at maliwanag ang kisame. Ang sahig ay pinakintab na parang salamin, walang nakitang alikabok o basurang papel. Ngunit ang pinakamalaking nakakagulat sa amin ay isa pang bagay. Nasaan ang mga sundalo? Nasaan ang mga pulis? Balisang lumingalinga si Noam. Sa Ben Gurion Airport,
Bawat 5 metro ay may isang sundalong may dalang assault rifle na nakabantay. Makikita pa nga ang mga armored vehicle. Iyon ang pakiramdam ng seguridad na sanay kami. Ngunit dito, wala. Hindi lang sundalo na may baril, kahit ilang pulis na may batuta ay hindi nakita. Sa halip, may iilang cute na robot ng paglilinis na naglalabas ng malumanay na tunog na oh, oh, na dumadaos-dos sa sahig. Naglilinis po. Pakisuyuan po. Dumulas ang robot sa aking paanan, ngunit ang aking mga kaibigan ay nagtatalon sa takot na parang nakakita ng bomba. Ang seguridad sa airport na ito ay napakalubay. Paano kung may terorista na makapasok? Bulong ni Noam sa aking tainga. Tumango rin ako. Sa harap ng banta mula sa kabilang kapangyarihan at naglakas loob silang patakbuhin ang airport na ganito ng walang paghahanda. Ang mga Pilipinong ito ay tiyak na mayroon ng safety complacency. Puno ng pagdududa at pagkabahala, lumapit kami sa immigration counter. Nakahanda kami sa mahigpit na pagtatanong. Kapag ipinapakita namin ang aming pasaporte ng Israel saan man sa mundo, madalas kaming tinatanong o dinadala sa isang maliit na silid. Halimbawa, ano ang layunin ng pagbisita? Nagsilbi na ba kayo sa militar? Marunong ba kayong gumamit ng pampasabog? Ang ganitong uri ng mga tanong. Ngunit nang ako na ang turn, ngumiti lang ang opisyal na nag-check sa akin ng malumanay. Hello? Welcome to the Philippines. Iyon lang, walang pagdududa sa mata, walang seryosong pagtatanong. Nang ako ay natulala sa sobrang pagkabigla, lumapit ang isang guide sa tabi. Dahil sa ugali, lumayo ako at hinawakan ng mahigpit ang strap ng aking backpack. Iniisip na siya ay dumating upang maghanap, ngunit ang opisyal ay nagsalita ng matatas sa Ingles. Estudyante kayo, hindi ba? Kung nagmamadali, may gate dito na mas mabilis dumaan. Kailangan ba ng tulong? Parang na-hypnotize kami na lumapit sa high-tech na gate na iyon. Iniscan ang pasaporte, facial recognition, fingerprint comparison at automatikong bumukas ang gate sa loob ng 10 segundo. Rurut, napakabilis, napakakinis. Ang nakaharap sa amin ay hindi mga sundalong may baril kundi isang advanced na sistema ng teknolohiya na perpektong dinisenyo. Walang sapilitang kontrol na may kapangyarihan, tanging matalinong pamamahala, tahimik, magiliw, ngunit hindi kailanman nagpapabaya. Ito ba ang bansang teknolohiya sa alamat? Kinuha namin ang aming bagahe at lumabas ng airport. Ang hangin ng Disyembre sa Maynila, bagamat medyo malamig, ay napakasarap. Sumakay kami ng bus papuntang Maynila. Nang umakyat ang bus sa highway, lumampas sa mga kapatagan at nagsimulang bumaba sa lugar ng Maynila, lubos akong namangha sa tanawin sa labas ng bintana. Ang walang katapusang ilaw ng kalye, ang nagliliwanag na mga ilaw ng matataas na gusali sa malayo at ang Makati skyline na kumikinang sa kalangitan ng gabi. Sa sandaling ito, nag-vibrate ang aking smartphone. Nakarating na ba kayo? May panganib ba? Paano ang pagkakalat ng armadong seguridad sa airport? Ilang armored vehicle ang naroon? Tiningnan ko ang text ng aking ama, sandali akong natulala. Ang aking ama ay tiyak na nakaupo sa war room, balisang tinitingnan ang radar screen. Lumingon ako sa labas ng bintana, tinitingnan ang lungsod na ito na parang gising pa rin sa kanyang pagtulog. Nanginginig akong sumagot, Tay, medyo kakaiba po dito. Wala po akong nakitang baril, walang sundalo, at wala rin po akong narinig na sirena ng pulis. Pero Tay, totoo po. Dito, mas ligtas ang pakiramdam kaysa sa Tel Aviv. Nag-isip ako sandali at idinagdag ang huling pangungusap. Ang defense system, ang Iron Dome dito, ay tila hindi itinayo sa kalangitan, kundi sa puso ng tao. Ipinadala ko at tumingala, ang bus ay opisyal nang papasok sa sentro ng Maynila. Nagkaroon ako ng pakiramdam na ang self-defense spray na itinago ko sa lalim ng aking bag ay marahil hindi na kailangan pang gamitin sa biyaheng ito. At ang pakiramdam na ito ay nagkatotoo sa 40 minuto lamang pagkatapos naming pumasok sa sentro ng lungsod. Nang pumasok ang aming bus sa mataong distrito, hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Teacher, tingnan mo doon, mahigit 1 phrase ng umaga na. Isang dalagitang nakasuot ng maikling damit at naka-headphone, mag-isang naglalakad ng payapa sa bangketa, habang nakatingin sa kanyang telepono, may hawak pa siyang milk tea na may perlas. Walang ibang tao sa paligid, ngunit wala siyang ipinakitang anumang pag-iingat. Hindi siya lumingon sa likuran,
Hindi rin niya niyakap ang kanyang bag sa dibdib. Paano nangyari iyon? Isang babaeng mag-isang naglalakad sa ganitong oras sa Israel ay isang hindi maiisip na pagpapakamatay. Hindi. Sa anumang kabisera sa mundo, ito ay isang mapanganib na aksyon. Sa sandaling iyon, nagsimulang tumibok ng mabilis ang aking puso. Ito ang mundo na pinangarap ko ng hindi mabilang na beses sa nakaraang 18 taon. Ngunit pinaniniwala ang hindi umiiral sa mundo, isang kalayaan na walang paghahanda, ngunit ito ay simula pa lamang. Sa labas ng bintana, ang mga dash ng Quanta 4-hour convenience store at bookstore ay may ilaw pa rin. Hindi pa namin alam, ang tunay na nakakagulat na aspeto ng bansang ito ay hindi ang mga nagliliwanag na ilaw na ito, kundi ang mga nakatago sa dilim ng mga eskinita, ng mga istasyon ng tren, at sa kaibuturan ng mga mata ng tao. Maya-maya, dumating kami sa hotel. Doon, makakaranas kami ng ikalawang kaganapan na ganap na sisira sa aming normal na pananaw. Pagkatapos mag-check-in at makapasok sa aming silid, 2:00 ng umaga na. Bagamat naalis ko na ang aking bagahe at nakahiga sa kama, hindi ako makatulog. Bahagyang dahil sa jet lag, ngunit mas lalo na dahil sa imahe ng babaeng naglalakad mag-isa na nakita ko sa bus na patuloy na bumabalik sa aking isipan. Sa labas ng bintana, ang tanawin ng gabi ng Maynila ay kumikinang na parang isang mahalagang hiyas. Ang lungsod na ito ay tila puno pa rin ng buhay. Kopal, lumakas ang tiyan ko, sinisira ang katahimikan. Tumawa ng bahagya si Tomer na nakahiga sa katabing kama. Gutom na rin ako. Gusto mo bang kumain tayo ng kahit ano? Sa oras na ito, anong restaurant pa ang bukas? Sa Tel Aviv, 2:00 ng umaga, lahat ng kainan ay sarado. At isa pa, nasa ibang bansa tayo, bagong dating pa lang. Hindi mo ba nakita? Sa lahat ng dako ay may mga maliwanag na kainan, ang mga tindahan na pinangalanang 7-Eleven o mini-stop ay tila nasa lahat ng dako. Nang may kaunting pag-asa, kumatok kami sa silid ng aming homeroom teacher na si Galia. Gising din siya. Teacher, gutom na po kami. Pwede po ba kaming bumaba sa convenience store sa ibaba para bumili ng kung ano? Sa tapat lang naman ng hotel, siguro okay lang. Pero huwag na huwag kayong lalayo. Bumalik kayo sa loob ng 30 minuto kung may mangyari, agad na pindutin ang emergency button. Sa pahintulot ng aming guro, bumaba kami sa lobby. Pagkalabas namin ng revolving door ng hotel, kasama ng malamig na hangin ng gabi ay isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Walang madilim na sulok na nakakatakot, ang mga ilaw ng kalye ay maliwanag na parang araw, ang convenience store sa kanto ay naglalabas ng mainit na liwanag na parang isang parola. Pumasok kami sa 7-Eleven na nasa tapat ng hotel. Welcome po, isang batang empleyado na, mukhang estudyante, sa kolehiyo ang abala sa pag-aayos ng mga paninda. Nang marinig ang tunog, tumingala siya, ngumiti at tumango sa amin bilang pagbati. Maingat kaming pumasok. Sa mga estante, maayos na nakasalansan ang mga onigiri, bento box, instant noodles at inumin ng walang puwang. Diyos ko, ang dami ng stock na ito. Sapat na kahit sumiklab ang digmaan sa loob ng 1 taon, sabi ni Noam na nagulat, habang may hawak na tuna onigiri. Bumili kami ng instant noodles, onigiri, at ang sinasabing specialty ng Pilipinas, iced coffee. Nang magbayad, napakainit ng empleyado sa pagtuturo sa amin kung paano gamitin ang microwave at maingat pa kaming binigyan ng bag. Umupo kami sa open-air area ng tindahan upang kumain ng instant noodles. 2:00 ng umaga, kung sa Israel, ito ay tiyak na ang oras kung kailan dadaan ang patrol car upang mag-check ng ID o ang pinaka-tense na oras. Ngunit dito, nakita ko ang mga empleyado ng opisina na nakasuot ng business attire na katatapos lang ng trabaho ay kumakain ng pandesal. Nakita ko rin ang mga estudyanteng nakasuot ng uniforme na naghahapunan pa rin. Uy, tingnan nyo doon. Itinuro ni Tomer ang isang mesa sa loob ng convenience store sa pamamagitan ng salaming bintana. Mayroong isang laptop, maliwanag pa rin ang screen, at sa tabi nito ay isang pinakabagong modelo ng iPhone, ngunit walang nakaupo sa upuan. Nasaan ang taong iyon? Saan siya pumunta? Nakatingin kami sa mesa na iyon. 1 minuto ang lumipas. 10 minuto,
5 minuto ang lumipas, wala pa ring bumalik. Sa loob ng panahong ito, hindi mabilang na customer ang pumasok at lumabas. May kumuha ng inumin, may nagbayad. Ang mamahaling laptop at telepono ay nakadisplay ng hayagan sa harap ng lahat na parang sinasabi, "Halika, nakawin mo ako, baliw ito." Ibinaba nila ang kanilang chopsticks, seryoso ang kanilang mga mukha. Bilisan natin, hindi ba ito normal? Kung gayon, patibong ito? O nabaliw na ang taong iyon, iniwan ang computer at telepono sa pampublikong lugar ng walang bantay. Hindi ito lohikal, tiyak na naglalatag ng bitag ang pulisya o may hidden camera na kumukuha ng prank show. Nang marinig ko ang kanilang sinabi, giniginaw din ako. Oo, sa Israel, ang mga walang-ari na bagay ay tanda ng bomba, ng terorismo at sa ibang bansa, nangangahulugan ito na agad itong nanakawin. Kapag ang mga bagay ay umiiral ng walang bantay, salungat ito sa mga patakaran sa pag-survive na alam namin. Paano kung nanakaw? Paano kung may manggugulo na pumasok at nanira? Tara na, huwag nang maghanap ng gulo. Sa sandaling kami ay aalis na. Isang binata ang lumabas mula sa palikuran ng convenience store. Nagpupunas siya ng patak ng tubig sa kanyang kamay habang dahan-dahang lumakad patungo sa mesa na iyon. Hindi niya sinuri kung nandoon pa ang kanyang mga gamit. Diretsong umupo, nagsuot ng headphone at nagpatuloy sa pagtatype. Tulala kaming nakatayo sa labas ng salamin. Walang kadena, walang anti-theft device, kahit kaunting pag-aalala, hindi lang ito isang mahusay na seguridad na maipapaliwanag. Nanginginig na sinabi ni Noam, ang mga tao ba sa bansang ito ay pawang lumabas mula sa mga aklat ng etika? Paano sila magtitiwala ng walang kondisyon sa mga estranghero? Hindi ko napigilan ang aking ilong na maglaglag ng sipon. Ang aming bansa, kahit sa supermarket para bumili ng gatas, kailangan pa rin naming ipacheck ang aming mga bag dahil ang pagdududa sa isa't isa ang tanging paraan upang mabuhay. Ngunit dito, ang pagtitiwala sa isa't isa ang paraan ng pamumuhay. Hindi ang mga hindi nakikitang baril ang nagpoprotekta sa mga ari-arian na ito, kundi isang hindi nakikitang ngunit matibay na kasunduan sa lipunan ang sumusuporta sa bansang ito. Sa daan pabalik sa hotel, tiningnan ko ang iced coffee na may gatas sa aking kamay. Bagamat malamig, nakaramdam ako ng init sa aking puso. Kinagat ni Tomer ang straw at mahinang sinabi, "Yael, kung nakatira ako sa lugar na ito, sigurado akong maiiwanan ko na ang aking gamot para sa anxiety." Nagkatinginan kami at ngumiti ng mapait. 3:00 ng umaga, maliwanag pa rin ang mga kalye ng Maynila. Ngunit nagsisimula akong matanto na hindi lang iyon ang ilaw na nilikha ng kuryente, kundi ang ilaw na nagmumula sa kaibuturan ng puso ng mga taong ito. Kinabukasan ng umaga, opisyal naming sinimulan ang aming paglalakbay upang tuklasin ang Maynila. Ngumiti si Teacher Galia nang may misteryong ngiti sa amin sa bus. Okay, ngayon, dadalhin ko kayo sa isang espesyal na lugar. Maiintindihan niyo kung bakit tayo, Israel at Pilipinas, ay tinatawag na komunidad na may iisang kapalaran. Ngunit bakit ganoon na lang ang pagkakaiba? Ang bus ay patungo sa Rizal Park. Doon ay makikita namin ang isang tanawin na katulad ng aming kasaysayan na puno ng sugat, ngunit mayroong isang mahalagang pagkakaiba. At si Yael ay doon tatawag sa kanyang ama na opisyal upang itanong ang tanong na nakapagpabago ng puso. Tay, bakit kailangan nating mabuhay ng ganito? Ang bus ay dumaan sa mga mataong kalye ng Maynila, patungo sa Rizal Park. Sa labas ng bintana ng sasakyan, dahan-dahang nawawala ang masisikip na matataas na gusali na palitan ng sariwang berde. Kinuha ni Teacher Galia ang mikropono. Ang kanyang boses ay mas malalim kaysa sa karaniwan habang nagtuturo ng kasaysayan. Okay, alam ba ninyo kung bakit madalas tawagin ng mga internasyonal na strategist ang Pilipinas bilang Israel ng Timog Silangang Asya? Nagbiro ang mga nasa likod na upuan. Dahil po sa lahat ng dako ay mga kaaway, at bukod pa rito, sila ay nakahiwalay sa diplomatikong paraan. Hindi ngumiti ang guro, tumingin siya sa labas ng bintana kung saan unti-unting lumilitaw ang isang makasaysayang lugar at mahina niyang sinabi, "Oo, ngunit iyan ay bahagi lamang ng tunay na dahilan. Maintindihan niyo sa sandaling makababa tayo. Dumating kami sa Rizal Park sa gitna ng Maynila. Walang mga kahangahangang istruktura dito.
ngunit ipinapakita nito ang mga makasaysayang artifacts tungkol sa pakikibaka para sa kalayaan at pagtatanggol ng kapayapaan. Tiningnan ko ang mga artifact na dumaan sa usok ng digmaan. Ngayon ay nakahiga ng mapayapa sa ilalim ng sikat ng araw, sumakit ang puso ko. Ang tanawin na ito ay napakapamilyar, tulad ng mga inabandunang tangke na nakita namin sa Golan Heights. Pumasok kami sa exhibition area, itinuro ng guro ang isang batong plaka na puno ng marka ng bala at sinabi, "Noong nakaraang siglo, ang bansang ito ay humarap sa malalaking hamon upang ipagtanggol ang soberanya at pagkakaisa. Sa maikling panahon, kinailangan nilang maranasan ang matinding pag-atake. Isang maliit na bansa na kagagaling lamang sa digmaan, kulang sa likas na yaman, humaharap sa makapangyarihang puwersa na mas marami at mas may kagamitan. Bumulong si Noam, para itong ating digmaan para sa kalayaan. Sa unang araw ng ating pagkatatag, kinubkob tayo ng magkasanib na puwersa ng Arabo. Noong panahong iyon, inisip ng lahat na mawawala ang Israel sa mapa, ganoon din sa Pilipinas. Noong panahong iyon, ang lugar na ito ay isang mahirap, mapanganib, at bagong nakabangon mula sa digmaan. Nagpatuloy ang guro. Inisip ng buong mundo na hindi sila magtatagal tulad ng noong panahong walang naniniwala na ang Israel ay makakatatag. Ngunit sila ay nagtagal. Ginamit nila ang kanilang dugo at isang matibay na kalooban upang lumikha ng isang himala sa lupaing iyon na nawasak. Tiningnan ko ang mga itim at puting larawan sa display, mga nag-collapse na bunker, mga sundalo na puno ng usok ng baril ngunit may matigas na tingin, at mga nayon na nawasak. Ang Pilipinas noong panahong iyon ay mahirap, mapanganib at hirap na hirap. Lumingon ang guro at itinuro ang mataas na gusali ng Makati sa malayo na sumasagisag sa pangkalahatang pag-unlad ng Pilipinas. Hindi kinakailangan na sa Maynila. Ang kanyang boses ay naging mas matatag. Tingnan ninyo, ito ang himala. Ang bansang ito mula sa abo ng digmaan ay hindi pinili ang puot kundi ang pag-unlad. At ngayon, ayon sa ulat ng Global Wealth na inilathala ng Alliance Group ng Germany, ang average na financial wealth per capita ng Pilipinas ay lumago ng malakas, lumampas pa nga sa maraming bansa na umuunlad sa rehiyon. Hindi lang sila nakaligtas, kundi nabuhay din sila ng mas makulay kaysa kanino man. Lumabas ako sa exhibition area, papunta sa damuhan sa parke, tumagos ang sikat ng araw sa mga dahon at lumapag sa damuhan. Isang grupo ng mga matatanda ang nagpa-tai chi doon. Ang mga kilos ay dahan-dahan at graceful. Sa tabi ay may ilang mga batang ina na naglalakad na may stroller. Ang ganitong kalmadong kapayapaan ay lumikha ng isang malakas at nakakagulat na pagkakaiba sa malamig na makinarya ng digmaan sa likuran. Sa sandaling iyon, tumunog ang aking smartphone, video call iyon. Sa screen ay lumitaw ang mukha ng aking ama. Ang background ay ang command center pa rin na puno ng electronic maps at kumikislap na pulang ilaw. Anak, ang balita ay nagsasabing nagsasagawa na naman ng joint drill ang militar. Naririnig mo ba ang tunog ng fighter jet diyan? Ang boses ng aking ama ay puno ng pag-aalala. Kung normal, siguro ay nawalan na ako ng pasensya at sasagot. Hindi na po ako bata. Ngunit ngayon, tinitingnan ang payapang tanawin ng parke sa harap, hindi ako makapagsalita. Sa screen, ang mukha ng aking ama ay puno ng wrinkles dahil sa matagal na pagkabahala. Ang pagkakapatong nito sa mapayapang mukha ng mga matatanda dito ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ng kalungkutan. Tay, nasa Rizal Park po ako. Iniikot ko ang kamera para makita niya ang mga matatanda na sumasayaw sa tabi ng mga simbolikong bakas ng bomba, tinitingnan ang mataong kalye sa malayo. Dito rin, tinututukan din ng missile ang aming ulo. Ang banta ay hindi nawawala. Ngunit kakaiba talaga. Ano ang kakaiba? Ang aking ama ay nakatitig sa screen. Dito, walang dilim sa mukha ng mga tao. Walang nagmamadali sa supermarket upang magagawa ng tubig at delata dahil sa takot na maaaring sumiklab ang digmaan bukas. Sa loob ng tren, wala ring nagdadala ng gas mask. Nilunok ko ang aking laway at nagpatuloy, Tay, araw-araw po tayong nabubuhay. Sa takot dahil sa sirena, ang layunin lang po natin sa buhay ay mabuhay. Ngunit ang mga tao rito, lumampas na sila sa pag-iral. Nabubuhay sila. Tay,
Siguro po masyado tayong limitado sa definisyon ng kapangyarihan, hindi po ba? Siguro po ang kapayapaan na pinananatili lamang ng puwersa ay hindi tunay na kapayapaan. Nanahimik ang aking ama ng matagal sa screen. Sa pamamagitan ng kamera, nakita ko ang mga opisyal sa ilalim niya na abala sa pakikipag-usap sa telepono habang ang aking ama ay parang nagyelo. Matagal pagkatapos, bumuntong hininga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay naging malumanay ng kakaiba. Iyon marahil ang tunay na tagumpay na laging pinapangarap ng mga sundalo tulad natin. Hindi kailangan pang iputok ang baril upang makapag-tai chi ng payapa ang mga tao sa parke. Ang nakikita mo diyan ay ang kinabukasan na gusto kong iwan sa iyo. Ibinaba ko ang telepono, nakatayo ako doon at umiyak ng matagal. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang ekonomikal na himala. Sila ang mga hardinero sa mga guho. Pinatunayan nila na sa harap ng malalaking banta, ang pinakamalakas na sandata ay hindi nuclear bomb, kundi ang pagtatayo ng isang sibilisado, maunlad, at demokratikong lipunan na walang gustong sirain. Bumalik kami sa bus, may kakaibang pakiramdam. Sa simula, usyoso lamang kami sa biyaheng ito, ngunit ngayon sa aming puso ay mayroon na kaming paggalang. Ang bansang ito mismo ay isang malaking paghahayag, ngunit ang damdamin ay hindi pa tumitigil doon. Dinala kami ni Teacher Galia, kami na nagpupunas pa ng luha, muli sa underground na mundo ng Maynila. Doon, masasaksihan namin ang tunay na puwersa na nagpapatakbo sa lipunang Pilipino. Isang kahangahangang civic consciousness na nagparamdam ng kahihiyan sa amin na mga elite mula sa startup nation tulad namin. Ang mga bus at tren sa Israel ay laging maingay. Sanay kami sa pagtatalo, sanay sa pagtulakan upang makakuha ng upuan. Tinatawag namin itong chutzpah at ipinagmamalaki namin iyon. Ngunit sa istasyon ng MRT 3 sa Maynila na tinatawag na Rush Hour Battlefield, nakita namin ang paraiso. Alas 6 ng gabi iyon, rush hour sa istasyon ng tren sa Maynila. Upang maranasan ang totoong buhay sa Maynila, sumunod kami sa agos ng tao papasok sa istasyon ng tren. Ang agos ng tao ay dumagsa mula sa siksikang pasukan na parang ang buong populasyon ng Tel Aviv ay nagtutulakan dito. Wow, ang dami ng tao, mababasag tayo. Nanginginig na, hinawakan ni Noam ang strap ng aking backpack. Sa Israel, ang mga matataong lugar ay ang pangunahing target ng mga suicide bomber. Agad na dumating ang takot, dumating kami sa platform. Ang mga salaming pinto ng platform ay naghihiwalay sa riles. Sa sandaling ito, pumasok ang tren sa istasyon. Nang bumukas ang pinto ng tren, inisip ko na magkakaroon ng kaguluhan tulad bago hatiin ni Moses ang Red Sea, magtutulakan at mag-aagawan ng mga tao. Ngunit mali ako. Bumukas ang pinto ng tren. Lahat ng nakatayo sa linya ay hindi gumalaw. Walang kahit isa ang lumampas sa dilaw na linya ng babala. Tahimik silang naghintay na bumaba ang lahat ng pasahero sa loob ng tren. Maging ang mga nakayuko at nanonood ng telepono ay parang may mata sa likod, humihinto ng eksakto sa labas ng linya. Paano nangyari iyon? Nagulat silang ngumangga. Walang pulis na sumisipol, walang puting harang. Libo-libong tao ang kumikilos na parang isang buhay na organismo ng tumpak, automatiko, walang tulakan, walang sigawan, tanging ang kaluskos ng sapatos sa sahig. Ang pakiramdam ng kaayusan na halos banal ay isang tunay na cultural shock para sa akin. Sa huli, nakapasok din kami sa loob ng tren na siksikan na parang lata ng sardinas, mahirap nang umikot. Ngunit sa sandaling iyon, isang hindi kapanipaniwalang tanawin ang lumitaw sa aking harapan. Sa sulok ng tren, may dalawang asul na upuan na bakante. Iyon ay mga upuang pang-priority. Sa harap ko ay may isang high school student na may mabigat na bag, isang babaeng empleyado ng opisina na nakasuot ng high heels, pagod na pagod, at isang construction worker na mukhang katatapos lang ng trabaho. Lahat sila ay siksikan sa aisle, ngunit walang isa ang umupo sa dalawang bakanteng upuan na iyon. Bakit hindi sila umupo? Malinaw namang bakante iyan. Mahina silang nagreklamo. Pagod na ako. Kung sa Israel, ang bakanteng upuan na iyon ay isang battlefield para itong isang strategic high ground sa digmaan. Kung sino ang unang makaupo, siya ang panalo. Mas pagod ako kaysa sa iyo, nagbabayad ako ng buwis tulad mo.
Mag-aagawan kami hanggang magpula ang aming mukha para sa kaunting ginhawa na iyon. Ngunit dito, ang mga asul na upuan na pang-priority ay tila napapalibutan ng isang hindi nakikitang at banal na puwersa. Ito ay isang tahimik na pagbibigay daan na nakakapanindig balahibo. Hindi ito batas na maaaring ipatupad. Ito ay pagpapalaki na nakatanim na sa DNA ng lipunang ito. Sa susunod na istasyon, bumukas ang pinto ng tren. Isang buntis na babae na may suot na baby badge ang pumasok, walang anunsyo, walang nagtuturo, ngunit ang siksikang tao ay natural na naghiwalay upang gumawa ng isang daanan. Diretso siyang lumakad sa bakanting upuan na iyon, umupo ng payapa at kumuha ng libro upang magbasa. Hindi niya kailangang gamitin ang kanyang mata upang magmakaawa, hindi rin niya kailangan magpasalamat. Tila natural lang na suportahan siya ng lipunang ito. Tiningnan ko ang tanawin na ito, kinilabutan ako. Ang paraan ng pagprotekta ng bansang ito sa kanyang mamamayan ay hindi sa pamamagitan ng malalamig na regulasyon, kundi sa pamamagitan ng mainit na instinct. Nagpatuloy ang shock. Sa nanginginig na tren, upang mabawasan ang awkwardness, kinuha ko ang aking smartphone ayon sa nakasanayan. Natural akong nag-isip na sa 30 metrong lalim na tunnel, tiyak na mawawalan ng signal ang network. Kung tutuusin, sa aming pananaw, ang mga makakapal na konkretong istruktura na ginagamit upang harangin ang missile ay libingan din ng signal. Ngunit naku, puno ang Wi-Fi at 5G pa. Halos sabay-sabay na sumigaw ang aking mga kaibigan sa gulat. Sinubukan kong buksan ang YouTube, agad na nagsimulang mag-play ang isang 4K quality video, walang buffering. Paano nangyari iyon? Mas mabilis pa kaysa sa network sa bahay ko. Agad kaming nag-video call sa aming mga kaibigan sa Israel. Uy Yael, hindi ba nasa mobile subway ka? Bakit ang linaw ng imahe? Nasa film set ka ba? Ang mga kaibigan sa kabilang linya ng screen ay nagpakita ng mukha na hindi makapaniwala. Pinagdududahan pa nga ako na nagsisinungaling. Tumawa ng malakas si Noam sa kamera. Mga kaibigan, hindi ito subway. Ito ay isang mobile internet cafe na may bilis na OT kilometers, H. Galing kami sa Israel na tinatawag na Startup Nation. Inimbento na namin ang USB. Mayroon kaming nangungunang firewall technology. Ngunit sa harap ng matibay na infrastruktura ng Pilipinas, pakiramdam namin ay mga primitive na tao kami na bagong lumabas mula sa Stone Age. Ito ba ang bansang protektado ng Silicon Valley? Maging sa kaibuturan ng lupa ay umaagos ang isang high-speed na daloy ng impormasyon. Pagkatapos bumaba sa istasyon ng National Museum Complex o isang katulad na cultural site, dinala kami ni Teacher Galia sa malapit na Pasig River. Ang hangin mula sa ilog ay nagdala ng kaunting halumigmig at lamig, agad na nagpawi ng bara sa loob ng tren. Ang tanawin sa harap ay muling nagpakaba sa amin. Mga kaibigan, ang tanawin ng gabi sa parke sa tabi ng ilog ay parang isang buhay na painting na oil. Ang urban area sa kabilang pampang ay maliwanag ang mga ilaw na sumasalamin sa kumikinang na itim na ibabaw ng ilog. Ang dalampasigan ng Tel Aviv ay napakaganda rin, ngunit ang ilog sa Maynila ay may kakaibang pakiramdam ng kalayaan. Dito, walang bakod, patuloy silang lumingalinga, nalilito. Sa Israel, ang mga pangunahing mapagkukunan ng tubig o mahalagang nuclear area ay may mahigpit na seguridad upang maiwasan ang pagpasok ng terorista o paggamit bilang daanan. Ang barbed wire at babala ay pamilyar na tanawin sa amin. Ngunit ang malaking ilog na dumadaan sa kabisera na ito ay ganap na bukas para sa lahat ng tao, walang paghahanda. Mga mag-asawang nagbibisikleta, mga pamilyang nagpipiknik na nakahiga at nakatingala sa mga bituin, at mga matatanda na naglalakad sa kanilang mga aso. Sa payapang kalagayan na walang pagtatanggol, nakahanap kami ng isang damuhan at umupo. Ngumiti si Teacher Galia ng misteryoso. Okay, ngayon, ipapakita ko sa inyo ang mahika ng Pilipinas. Habang nagsasalita, ilang beses niyang hinawakan ang isang berdeng app sa kanyang telepono. Teacher, nasa gitna ito ng parke. Walang numero ng bahay. Anong maihahatid dito? Hindi kami makapaniwala. Ang pag-order ng food delivery sa isang open area na walang tiyak na address ay parang biro. Gayunpaman, pagkalipas lamang ng 30 minuto, isang pink na motorsiklo na parang may guided missile ang huminto ng eksakto sa gilid ng kalsada sa harap namin. Grab food, si Miss Galia po ba?
Ibinigay sa amin ng delivery rider ang ilang mainit na paper bag. Diyos ko, anong mahika ito? Military-grade GPS ba ito? Gulat na sigaw ni Noam habang kumukuha ng bag. Binuksan ko ang paper bag at isang matapang na amoy ang bumalik sa aking ilong. Iyon ay lumpiang sariwa at pritong lumpia, ang pinakabantog sa Pilipinas kasama ang milk tea na may perlas. Ang crispy golden fried lumpia ay binudburan ng paminta at sariwang damo, napakaakit ng amoy. Ang sarap talaga. Hindi na kami nagpakipot. Umupo kami sa damuhan at kinain ng masarap. Alas 2:30 ng umaga. Kung sa Israel, ito ay tiyak na ang oras kung kailan dadaan ang patrol car upang mag-check ng ID o ang pinaka-tense na oras. Ngunit dito, nakita ko ang mga empleyado ng opisina na nakasuot ng business attire, nakatatapos lang ng trabaho ay kumakain ng pandesal. Nakita ko rin ang mga estudyanteng nakasuot ng uniforme na naghahapunan pa rin. Pagkatapos kumain ng busog, naglakad-lakad kami sa tabi ng ilog. Pagkalipas ng ilang sandali, lumitaw sa harap ang isang lugar na maliwanag ang ilaw. Outdoor gym ba iyon? Maayos na nakasalansan ang iba't ibang kulay ng mga kagamitan sa pag-eehersisyo. Waist twister, sit-up bench, pull-up bar, chest press machine. Ang pinakakagulat-gulat ay walang gate ng bayad dito at walang bantay, lahat ay libre na itinayo ng gobyerno. Sa Israel, kung ang mga pampublikong pasilidad ay walang bantay, mabilis itong sisirain. Napakataas ng maintenance cost. Ngunit dito, bawat kagamitan ay makintab, gumagana ng maayos na parang bagong install kahapon. Habang nalilito ako sa isang kakaibang rotating disc, isang boses ang nagsalita, "Excuse me," dahil sa ugali. Umatras ako, nanigas ang buong katawan, lumingon, isang puting buhok na matanda na nakasuot ng puting t-shirt ang nakangiti ng magiliw sa akin. Ang aking mga mata ay puno ng pag-iingat. Ano ang gusto niya? Pera o mangaral? Sa aming patakaran sa pag-survive, ang paglapit ng estranghero at makipag-usap ay nangangahulugang gulo o panganib. Ngunit itinuro lang ng matanda ang kagamitan at nagsalita ng matatas sa Ingles, ngunit may malakas na lokal na accent. Kailangan mo ng tulong? Ito ay para sa pag-ikot ng bewang. Ganito. Habang nagsasalita, siya mismo ang nagpakita, mahigpit na hawak ang handrail. Ang ibabang bahagi ng kanyang katawan ay graceful na umikot sa kaliwa at kanan. Tiningnan ang kanyang edad. Siya ay hindi bababa sa 70, ngunit ang kanyang mga kilos ay mas magaan kaysa sa amin na mga kabataan. Ang mga kalamnan sa kanyang braso ay malinaw. Wow, thank you. Sinubukan kong gayahin. Ang matanda na nakatayo sa tabi ay itinaas ang kanyang hinlalaki. Good. Saan kayo galing? Israel. Hebrew. Shalom. Kapayapaan. Ang matanda ay nag-cross pa ng kanyang mga kamay at nagbati sa aming sariling wika. Lahat kami ay natulala. Tito, bakit po kayo nakakasalita ng Hebrew? Haha, noong bata pa ako, nagbasa ako ng mga libro tungkol sa kibbutz. Hinahangaan ko ang diwa ng inyong bansa na nakapagtanim ng mga orange sa disyerto. Pinunasan ng matanda ang kanyang pawis. Itinuro ang Pasig River sa harap, ang kanyang mga mata ay naging malalim. Anak, tingnan mo ang ilog na ito. Noong bata pa ako, madilim ang tubig ng ilog, may mga lumulutang pangangbangkay. Noong panahong iyon, mahirap na mahirap kami. Araw-araw iniisip lang kung paano mabubuhay. Huminto siya sandali, lumingon upang tingnan ang mga batang naglalaro sa damuhan. Ngumiti siya ng magiliw. Pero tingnan mo, ngayon ang apo ko ay makakapaglaro na ng payapa dito. Ito ang kapayapaan na ipinaglaban ng aming henerasyon sa buong buhay namin. Kinawayan ng matanda ang kanyang kamay, lumingon at nagpatuloy sa pag-jogging na wala sa dilim. Welcome to the Philippines. Mag-enjoy kayo. Tulala kaming nakatingin sa kanyang likod. Sa Israel, ang mga mata ng mga veterano ng digmaan ay madalas na matalas, may karanasan, may dalang mga sugat mula sa digmaan. Ngunit ang matanda na iyon, sa kanyang mga mata ay tanging kalmado at pagmamalaki. Iyon ay isang tiwala na hindi kailangan pang patunayan ang kanyang lakas sa kahit sino. Siya ay kusang lumapit sa isang grupo ng mga dayuhang estudyante na hindi niya kilala, hindi upang humingi kundi upang magbigay ng tulong, magbigay ng kabutihan. Biglang hinila nito ang aking kamay, medyo nanginginig ang boses.
Nagsisimula na akong matakot sa bansang ito. Bakit? Dahil napaka-perpekto, hindi lang ang mga pasilidad, maging ang puso ng tao ay napakalakas. Ang lakas militar na ipinagmamalaki natin ay marahil makakasira ng arkitektura, ngunit hindi makakasira ng mga taong ganito. Tumango rin ako. Gumagamit tayo ng mga missile at intelligence upang protektahan ang ating bansa, habang ang Pilipinas ay gumagamit ng mga tao upang protektahan ang bansa. Ang malusog, matalino at punong-puno ng kabutihang mga mamamayan tulad ng matanda kanina. Dito, may 100 milyong tao na ganyan. Ito ang mas nakakagulat sa akin kaysa sa anumang advanced na sandata. Dahan-dahang pinapalibutan kami ng hangin mula sa ilog. Nang gabing iyon, sa isang kakaibang bansa, sa unang pagkakataon ay inalis namin ang aming armor ng tensyon dahil sa pag-survive at naramdaman namin ang kapayapaan na matagal na naming hindi nararanasan. Ngunit hindi namin alam, simula pa lang ito. Kinabukasan ng umaga ay pupunta kami sa pinagmulan ng kinabukasan ng Pilipinas, ang paaralan. Doon, ang aming pakiramdam ng kaawa-awang elite ay ganap na masisira ng isang tanghalian. Kinabukasan ng umaga, bumisita kami sa isang high school sa Maynila. Ito ay isang sister school na may exchange program sa aming paaralan. Sa totoo lang, may dala kaming kaunting pagmamataas sa aming puso. Ang edukasyon ng Israel ay pinupuri bilang nangunguna sa mundo. Ipinagmamalaki namin iyon. Hindi lang kami nakakapagturo ng hindi mabilang na Nobel laureates, kundi sa pamamagitan din ng aming natatanging paraan ng pag-aaral ng talakayan, ang mga iskolar ng Talmud ay nagpapakilos ng walang hanggang pagkamalikhain. Sa aming pananaw, ang mga paaralan sa Asya ay marahil tulad ng mga pabrika, nagtatago lamang ng kaalaman. Ginagawang makina ang mga estudyante na puro pagsusulit lamang ang alam. Gayunpaman, nang tumunog ang bell para sa tanghalian, nang kinuha namin ang aming tray ng pagkain mula sa kamay ng mga estudyante, ang aming pakiramdam ng kaawa-awang superiority ay agad na nawala. Ito ba ang school lunch? Nanlaki ang mga mata ni Noam, hindi makapaniwala sa nakitang tray ng pagkain sa kanyang kamay. Hindi ba ito buffet ng hotel? Nang pumasok kami sa gate ng paaralan, ang mga estudyanteng nakasuot ng maayos na uniforme ay nakapila upang salubungin kami. Bagamat matagal na ang building ng lecture hall, malinis ito at walang dumi. Ang sports field na may makintab na PU track ay kumikinang sa sikat ng araw. Sa umaga, nakinig kami sa ilang klase. Tulad ng aming inaasahan, ang kapaligiran sa silid-aralan ay medyo tahimik at seryoso. Sa Israel, ang klase ay parang maingay na palengke. Ang mga estudyante ay hahampasin ang mesa, kokontrahin ang guro, magtatalo pa nga ng matindi sa guro upang ipagtanggol ang kanilang pananaw. Lihim naming naisip, syempre, ang mga estudyanteng Pilipino ay masyadong passive. Paano sila makakapagturo ng leadership skills? Ngunit ang pag-iisip na iyon ay ganap na nawala sa oras ng tanghalian. Sinundan namin ang mga estudyante sa silid-aralan. Mahusay silang nagsuot ng apron, face mask at sombrero at nagsimulang magbahagi ng tanghalian. Tiningnan ko ang mga pagkain sa tray ng pagkain, pinagdududahan kung mali ba ang aking nakita. Ang malambot at mabangong kanin ay puting-puti, naglalabas ng bahagyang matamis na amoy, isang mainit na mangkok ng isda sa sabaw. Sa loob ay talagang may malalaking piraso ng isda. Ang pangunahing ulam ay adobo. Ang bango ng toyo at paminta ay nagpatakam sa akin. Ang side dishes ay nilagang gulay at steamed egg. Mayroon pa ngang dessert na prutas. Iyon ay mga mangga na kailangan naming bilhin ng mahal sa supermarket sa Tel Aviv. Magkano ang pagkain ito? Hindi napigilan ni Noam na tanungin ang kanyang kaklaseng Pilipino sa tabi. Libre, natural na sagot ng kaibigan. Dito, maraming masustansiyang pagkain sa paaralan ang subsidyo ng gobyerno at kwedingado pa na gumamit ng mga lokal at organic na sangkap. Ano? Libre? Lubos kaming nagulat. Sa mga paaralan sa Israel, madalas naming dalhin ang aming sariling packed lunch o bumili ng sandwich sa kantina. Kahit na may public subsidy, tinapay at sopas lamang, ganoon lamang kasimple. Ngunit dito, ang gobyerno ay nagbibigay ng isang masarap, nutritionally balanced at masasabing marangyang pangunahing pagkain para sa mga kinabukasan ng bansa.
Tinikman ko ang isang piraso ng adobo, malambot at makatas ang karne, sakto lang ang alat at tamis. Ngumiti ang teacher na namamahala sa paghahati ng pagkain sa bawat estudyante. Kumain kayo ng marami, mga anak, lumalaki pa kayo. Tiningnan ko ang tray ng pagkain at napaisip. Kung paano tinatrato ng isang bansa ang kanyang mga anak, iyon ang sukatan ng antas ng sibilisasyon ng bansang iyon. Ang Pilipinas ay hindi lamang nagpapakain sa mga bata, kundi binibigyan din sila ng pinakamahusay na pagkain upang ang bawat bata, mayaman man o mahirap, ay makatanggap ng parehong paggalang at nutrisyon sa tanghalian. Hindi ba ito ang pinakamataas na uri ng social welfare? Pagkatapos ng tanghalian, bago magsimula ang ika-5 klase, isang eksena na mas nakakagulat pa ang nangyari. Tumunog ang bell, lahat ng estudyante. Oo, lahat ng estudyante ay kumuha ng walis, mop at basahan mula sa locker sa likod ng silid-aralan. Ano ang ginagawa ninyo? Gulat kong tanong. Linis-linis lang, bakit? Ngumiti ang kaklase habang mahusay na pinipiga ang basahan. Ang sariling klase, siyempre kami mismo ang maglilinis. Ito ay ganap na kathang-isip sa Israel. Ang paglilinis ay trabaho ng mga kawani ng kumpanya ng paglilinis. Tinuruan kami na ang tungkulin ng estudyante ay isa lamang, ang mag-aral, pagkatapos ay maging elite. At ang pagwawalis, ang mga mababang uri ng trabaho na iyon ay hindi dapat gawin ng mga lider ng kinabukasan. Ngunit tinitingnan ng mga estudyanteng Pilipino sa harap, may nagpupunas ng bintana, may naglilinis ng sahig ng pasilyo, may nagtatapon ng basura, walang nagrereklamo, may nagwawalis pa nga, at nagbibiruan. Masaya ang kapaligiran. Hindi ba kayo napapagod? Hindi ba mas mabuti kung kukuha ng tao? Tanong nila. Hindi ko maintindihan. Hindi ba ito pag-aksaya ng oras ng pag-aaral? Sa sandaling ito, isang batang lalaki na nagpupunas ng pisara ang lumingon, pinunasan ang pawis sa kanyang noo at seryosong sinabi, "Hindi po, ito ay ating shared space. Kung maging ang ating sariling kapaligiran, ay hindi natin kayang alagaan ng maayos, paano natin aalagaan ang lipunang ito sa hinaharap? Ang salitang responsibilidad ay parang malakas na hampas sa aking puso. Kami sa Israel ay nag-aaral tungkol sa pamumuno, kung paano utusan ang iba, kung paano magtalo tungkol sa malalaking problema. Ngunit hindi kami kailanman natuto kung paano yumuko upang pulutin ang basura sa ilalim ng aming mga paa. Ang edukasyon ng Pilipinas ay marahil hindi kasing extravagant ng sa amin, ngunit nagtuturo ito ng mas malalim na katangian, ang kapakumbabaan at paglilingkod. Sa pamamagitan ng pagpapahawak sa mga bata sa lupa at alikabok, inaalagaan nila ang paggalang sa paggawa at ang pakiramdam ng pagiging bahagi ng isang kolektibo. Hindi ba ito ang laging sinasabi ng ating edukasyon ng mga Hudyo tungkol sa pag-aayos ng mundo? Ginagawa nila ito ng lubos sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Nang gabing iyon, sa bus pabalik sa hotel, tiningnan namin ang tanawin ng gabi sa labas ng bintana. 10:10 ng gabi na, ngunit ang mga gusali ng review center sa magkabilang gilid ng kalsada ay may ilaw pa rin. Iba't ibang grupo ng mga estudyanteng may mabibigat na bag ang lumalabas sa mga review center, tumatakbo patungo sa bus stop o sa mga sasakyan ng kanilang pamilya na sumusundo. Tingnan nyo, iyan ang tinatawag na Review Center Street. Itinuro ni Teacher Galia sa labas ng bintana. Mukha silang pagod ang mga batang iyan, sabi ni Noam nang may kalungkutan. Oo, ang buhay ng mga estudyanteng Pilipino ay talagang hindi madali. Ang matinding kompetisyon, ang anino ng mga nagpupuyat. Ngunit idiniin ko ang aking mukha sa bintana ng sasakyan. Maingat na inobserbahan ang mga mata ng mga estudyanteng iyon. Bagamat pagod, hindi walang buhay ang kanilang mga mata. Nakita ko ang ilang dalagitang may hawak na milk tea na may perlas. Habang naghihintay ng sasakyan ay nagtatanong sa isa't isa tungkol sa libro at nagtatawanan ng malakas. Nakita ko ang isang binata na nag-aaral ng bokabularyo sa ilalim ng ilaw ng kalye. Ang kanyang mga mata ay nakatuon at matatag. Hindi iyan sa pilitang pagkaalipin, dahan-dahan kong sinabi. Alam nila sa kanilang puso. Alam nilang walang langis ang bansang ito, walang diamante, at wala ring malawak na teritoryo. Ang tanging yaman nila ay ang 100 milyong utak na ito. Dahil alam nila iyon, sinasanay nila ang kanilang sarili ng ganoon.
Ang mga iskolar ng Talmud ng Israel ay nagpapalakas ng kakayahang magtanong, habang ang kulturang ito ng pagmamahal sa pag-aaral ng Pilipinas ay nagpapalakas ng kakayahang matapos. Sino ang tama? Sino ang mali? Hindi ko alam. Ngunit ang alam ko ay ang malaking tumpak na makina ng Pilipinas. Ang dahilan kung bakit ito nakakapagpatakbo ng 24 oras ng walang tigil, ang dahilan kung bakit ito nakakapag-produce ng 90% ng mga high-end chip ng mundo ay dahil sa mga ilaw na hindi namamatay sa gabi. Ang mga batang ito ang mga kinabukasan na engineer ng Samsung o ibang pandaigdigang kumpanya ng teknolohiya, ang mga kinabukasan na doktor, ang mga kinabukasan na siyentipiko. Ang panulat sa kanilang kamay ay ang pinakamalakas na sandata na nagpoprotekta sa bansang ito. Pagbalik sa lobby ng hotel, pinulong kami ni Teacher Galia. Bukas ang free activity time, kumindat ang guro. Pero tandaan, puntahan niyo ang pinakatunay na Pilipinas. Tuwang-tuwa kaming sumigaw, shopping, Old Town, o kumain ng sikat na mango shake. Ngunit sa panaginip namin ay hindi namin inakala na ang inaasahang free time na ito ay magiging pinakamalaking krisis sa aming biyahe. Sa mataong distrito, nawala ang isang wallet. Sa loob nito ay may pasaporte, credit card, at lahat ng cash ni Tomer. Ito ay isang kalamidad na sapat upang sirain ang buong biyahe. Sa harap namin na umiiyak ng walang tigil, isang Pilipinong pulis ang lumitaw at ang kanyang sumunod na sinabi kasama ang sumunod na himala ay nagpaluhod sa aming grupo ng mga estudyanteng Israeli na itinuturing ang sarili na matibay sa gitna ng mataong kalye at umiyak ng walang tigil. Para sa lahat ng 18 taong gulang na babae sa Israel, may isang hindi maiiwasang kapalaran na naghihintay sa amin. Iyon ay ang serbisyo militar. Kagagraduate lang ng high school, hindi kami dumidiretso sa universidad kundi sa training center ng mga bagong recruit. Kailangan naming hubarin ang aming magagandang damit, palitan ng mabibigat na uniforme militar, itago ang makeup kit, palitan ng first aid kit at magazine. Iyon ang aming kabataan. Ngunit sa Bonifacio Global City High Street sa Maynila, nakasaksi kami ng isang nakakagulat na eksena. Iyon ay ang mga Pilipinang kasing edad namin na nag-enjoy ng isang maningning na simple. Bakit ang simpleng iyon ay nagpaiyak sa amin na mga matitibay na estudyanteng Hudyo? Sa pinakamataong distrito na ito, nakaramdam kami ng matinding inggit. Ang araw ng free activity na ipinangako ni Teacher Galia ay sa wakas ay dumating. Ang destinasyon ay ang BGC High Street, na tinatawag na banal na lugar ng kultura ng Pilipinas, ang paraiso ng kabataan. Pagkalabas namin ng Gate 6 ng istasyon ng tren, agad kaming nilamon ng malaking agos ng tao. Wow! Ang dami ng tao! Iba't ibang wika ang nagtatambalan, Ingles, Hapon, Koreano, at Pilipino na hindi namin maintindihan, ngunit maganda pakinggan. Hindi mabilang na dayuhang turista at mga estudyanteng Pilipino na nakasuot ng uniforme ang naghalo-halo na parang isang malaking ilog ng kulay. Una kaming sumugod sa mga tindahan ng kosmetiko na puno ng iba't ibang produkto. Para sa mga babaeng Israeli, ang mga maskara at kosmetiko ng Pilipinas ay halos isang alamat. Ang tindahang ito, Guardian. Sabi nila, mayroon lahat ng bagay dito. Hinila nila ang aking kamay at sumugod. Ang tindahan ay halos ibang mundo. Libu-libong uri ng lipstick, essence, skincare products ang nakasalansan na parang mga hiyas. Habang sinusubukan namin ang isang kulay pink na lip gloss, lumapit ang isang batang sales lady. Kailangan niyo po ba ng tulong? Ang coral color na ito ay bagay po sa inyong skin tone. Ang Ingles niya ay may kaunting cute na lokal na accent, ngunit napakabilis. Dahan-dahan niyang inilagay ang kulay sa likod ng aking kamay at inabot sa akin ang salamin. Subukan niyo, siguradong maganda. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin, isang 18 taong gulang na babae na may suot na pink na lipstick. Biglang sumakit ang puso ko. Ilang buwan pa, kailangan ko nang putulin ang mahabang buhok na ito. Gumapang sa maalikabok na Negev Desert, may hawak na Tavor assault rifle. Sa panahong iyon, wala akong foundation sa mukha, kundi camouflage oil lamang. Ang ganda naman, gusto ko rin mabuhay ng ganito, maging maganda na naka-makeup. Nakita ng sales lady na marami kaming binili, kaya binigyan pa niya kami ng maraming sample. Welcome to the Philippines, have a nice trip.
Ang kanyang sigasig ay hindi para magbenta. Ang pakiramdam na tratuhin bilang ordinaryong, kabataang babae ay kakaiba at mainit sa akin. Pagkalabas ng tindahan, nagpa siya kaming mag-food trip sa mga street food. Sa hangin na puno ng nakakaakit na amoy, lumpiang sariwa, pritong lumpia, milk tea, pandesal. Ang mga stalls ay mahaba ang pila sa gilid ng kalye. Napakaingay. Kainin mo ito. Tingnan mo, ito ang tinatawag na pandesal. Kinagat ni Noam ang isang mainit na pandesal. Ang crispy crust ng tinapay ay may palaman na karne, gulay at sili sauce. Diyos ko, ang sarap nito. Hawak namin ang shopping bag sa isang kamay, street food sa kabilang kamay, at nagtatawanan ng malakas sa kalye na parang mga bata. Sa sandaling iyon, mula sa sentro ng pedestrian zone ay narinig ang tunog ng pagkanta. Isang grupo ng mga lalaki na mukhang high school students ang nagpe-perform sa kalye. May hawak silang gitara at kinakanta ang mga Pilipinong kanta. Ang mga tao ay nagpalibot at sabay-sabay na pumalakpak. May sumisigaw, may nagvi-video. Sa payapang tanawin na iyon, nakaramdam ako ng isang maselan na kapayapaan o mas tamang sabihin, katahimikan. Ang mga kalye ng Tel Aviv ay masigla rin, ngunit ang sigla na iyon ay laging may bihirang trahedya sa ilalim. Iyon ay dahil sa aming subconscious ay may takot kami. Hindi alam kung kailan tutunog ang sirena, hindi alam kung bukas ay buhay pa kami. Kaya kapag kami ay nagsasaya, mayroon kaming pakiramdam ng paggawa ng todo na parang walang bukas. Ngunit ang sigla ng Pilipinas ay iba. Iyon ay isang kalmadong pagtanggap na nagmumula sa paniniwala sa seguridad. Ang paniniwala na bukas, sa makalawa, magpapatuloy ang kapayapaang ito. Ang mga batang lalaki na kumakanta sa harap ko ay marahil ay kailangan ding maglingkod sa militar sa hinaharap. Ngunit sa ngayon, may kalayaan silang kumanta ng walang pag-aalala. Ano ang iniisip mo? Tanong nila. Nainggit lang talaga ako, matapat kong sinabi. Nainggit sa ano? Tila kami ay ipinanganak upang mabuhay, habang ang mga tao dito ay tila ipinanganak upang maging masaya. Nang marinig nila ang aking sinabi, tumahimik sina Tomer at Noam, tumango lang. Nagpatuloy kami sa pamimili. Ang mga damit ng Pilipinas ay may modernong disenyo, magandang kalidad at abot-kayang presyo. Para sa amin, halos paraiso na ito. Bitbit namin ang maraming pinamili. Pansamantalang nakalimutan ang mabibigat na salita tulad ng militar, digmaan, terorismo. Gayunpaman, ang kaligayahang ito ay hindi nagtagal. Sa sandaling handa na kaming kumain ng goto sa isang sikat na kainan, habang dumadaan sa siksikang tao, biglang sumigaw si Tomer. Nawala! Anong nawala? Ang wallet ko. Nawala ang wallet ko. Sa sandaling iyon, ang hangin sa paligid namin ay parang nagyelo. Sa gitna mismo ng mataong BGC High Street, ang pink na wallet ni Tomer na naglalaman ng kanyang pasaporte, credit card at 20,000 piso na bagong palit na cash ay nawala. Para sa isang babae na naglalakbay sa ibang bansa, ang pagkawala ng pasaporte ay nangangahulugan ng kalamidad at ang kalamidad na ito ay malapit ng sirain ang lahat ng tiwala na nabuo namin sa Pilipinas sa nakalipas na ilang araw. Sa Israel, kung mawalan ng wallet sa isang siksikang lugar tulad nito, karaniwan ay susuko na kami dahil ito ay alinman ay ninakaw o napulot ng isang dumadaan at itinago. Higit pa rito, ang isang bag na walang nagmamay-ari ay maaari pang ituring na pampasabog at pasabugin. Nahulog si Tomer sa lupa at nagsimulang umiyak ng walang tigil. Paano na ito? Ang pasaporte ko, hindi na ako makakauwi. Putlang sinabi ni Noam. Tiyak na nabiktima ka ng pickpocket kanina sa mataong lugar na iyon. May nakahipo ba sa iyo? Ang sistema ng alerto sa aming ulo ay muling tumunog. Ang mga taong dumadaan kanina na mukhang magiliw na anghel, sa aming paningin ay agad na naging suspek. Alam ko na nga, masyadong maganda. Ang lugar na ito ay sa huli ay tirahan pa rin ng tao. Paano magkakaroon ng walang krimen? Siguradong nakita nila na kami ay dayuhan kaya sinundan na kami. Ang malalim na pagdududa sa aking puso ay muling bumalik. Agad kong tinawagan ng guro. Napakatahimik ng guro sa kabilang linya ng telepono. Huwag kang magpanik. Una sa lahat, pumunta kayo sa pinakamalapit na istasyon ng pulis upang magulat. Ipadadala ko ang lokasyon sa inyo. Dadating ako kaagad. Naglakad kami ng mabigat patungo sa istasyon ng pulis ng Burji, poblasyon
na nasa gilid ng BGC High Street. Nang itulak namin ang pinto ng istasyon ng pulis, sa totoo lang ay wala kaming masyadong pag-asa. Ang mga istasyon ng pulis sa Israel ay laging puno ng pakiramdam ng autoridad. Ang mga pulis doon ay abala sa pagharap sa mga banta ng terorismo o mga seryosong kasong kriminal. Walang oras upang pansinin ang maliliit na bagay tulad ng pagkawala ng wallet ng dayuhang turista. Inasahan namin na makakatanggap kami ng isang malamig na form at isang pangungusap na, "Pagkatapos mong punan, umalis ka na, ipapaalam namin sa iyo kung makita namin puno ng formalidad." "Welcome po, may maitutulong po ba?" Isang batang pulis na nakasuot ng maitim na asul na uniforme ang tumayo mula sa kanyang mesa at kusang bumati sa amin. Umiyak si Tom nang walang tigil at hindi makapagsalita. "Ang wallet ko po, nawala po ang wallet ko. Sa loob po ay may pasaporte at lahat ng pera ko." Nang marinig ng pulis, naging seryoso at nakatuon ang kanyang mukha. Hindi siya nagmadali, sa halip ay kinuha niya ang kanyang radio at mabilis na nag-type sa computer keyboard. "Huwag kang mag-alala, upo ka at uminom ng tubig." Nagbuhos siya ng isang basong maligamgam na tubig para kay Tomer. "Naaalala mo ba kung saan mo huling nakita ang wallet mo? Anong oras? Anong mga kalsada ang nadaanan mo?" Detalyado niyang tinanong, na parang inaasikaso niya ang problema ng kanyang sariling anak. Pagkatapos, itinuro niya ang malaking screen sa dingding. "Dito po, mayroon kaming CCTV system na konektado sa libu-libong high-resolution na kamera sa mga kalye. Tutulungan ka naming mag-imbestiga at subaybayan." Umupo kami sa sofa sa istasyon ng pulis, balisang naghihintay. Lumipas ang 10 minuto, lumipas ang 20 minuto, humihikbi pa rin si Tomer, ang kapaligiran ay mabigat at nakakabingi. "Hindi na yan, mahahanap, walang pag-asa," sabi ni Noam. "Iyon ay 20,000 piso na cash, sino ang makakapulot at ibabalik, at wala ring pangalan." Lihim din akong nagplano ng proseso ng pagkuha ng bagong pasaporte sa Embahada ng Israel sa Pilipinas. Sa sandaling iyon, bumukas ang automatikong pinto ng istasyon ng pulis. Isang Pilipinong lalaki na humigit kumulang 40 taong gulang na nakasuot ng ordinaryong jacket ang pumasok. May hawak siyang bagay sa kanyang kamay. "Pasensya na po, Kuya Pulis, napulot ko po ito sa..." Hawak ng lalaki ang kulay pink na bagay sa kanyang kamay. "Ang wallet ko." Tumalon si Tomer na parang may spring. Kinuha ng pulis ang wallet at inilagay sa counter. "Pakisuri po kung kumpleto ang mga laman." Nanginginig na binuksan ni Tomer ang wallet. Nandoon ang pasaporte, nandoon ang credit card. Pagkatapos ay ang pinakamahalagang cash, makapal na 1,000 piso na bill. Isang bill, dalawang bill, dalawang bill. Walang kulang kahit isa. Maging ang 500 peso coin ay nandoon pa. Diyos ko, kumpleto. Tiningnan ni Tomer ang lalaki na may tingin na hindi makapaniwala. "Salamat po, maraming salamat po, Tito." Tatlo kami na yumuyuko ng paulit-ulit na nagpapasalamat sa lalaki. Nang kami ay awkward na gustong kumuha ng kaunting pera upang magpasalamat, kinawayan lang ng lalaki ang kanyang kamay. "Ay, wag na po, sigurado pong natakot ang estudyante nang mawalan ng pera, hindi po ba? Mabuti na lang at nakita. Mabuti na lang at nakita." Ngumiti ang lalaki ng isang simple at matapat na ngiti. Sa ngiting iyon ay walang bahid ng kasakiman. Napakaligtas ng Pilipinas. "Welcome po sa inyo. May lakad pa ako, paalam po." Ang lalaki ay lumabas ng istasyon ng pulis ng payapa. Hindi man lang nag-iwan ng pangalan at numero ng telepono. Tulala kaming nakatayo doon. Totoo ba ito? Nawalan ng wallet sa isang mataong distrito na may libu-libong tao ang dumadaan pagkatapos ng 30 minuto, kumpleto ang cash na bumalik sa may-ari. Posible ba ito sa probability theory? Sa sandaling ito, ngumiti ang batang pulis at sinabi, "Natakot kayo, hindi ba? Sa Pilipinas, napakataas ng rate ng pagbabalik ng nawawalang bagay. Ang aming CCTV system ay malawak ang sakop, ngunit mas mahalaga ang..." Itinuro niya ang lalaking kagagaling lang sa pinto. Napakabait ng mga Pilipino. Sa sandaling iyon, biglang umiyak nang walang tigil si Tomer. Hindi dahil sa takot kanina, kundi dahil sa pakiramdam ng kaluwagan na mainit at napakalaki. Ako at si Noam ay sabay-sabay ding umiyak.
Buong buhay namin ay nabuhay kami sa loob ng mga pader. Ang mga pader na hadlang na itinayo upang pigilan ang terorismo. Ang mga pader na nakapalibot na itinayo upang protektahan ang aming bayan at maging ang mga pader ng pagdududa na itinayo sa aming puso upang protektahan ang aming sarili. Tinuruan kami na kailangan naming magduda sa iba upang maging ligtas. Ngunit ang bansang ito na tinatawag na Pilipinas ay madaling winasak ang lahat ng mga pader sa aming puso. Ang konsensya ng taong nakapulot ng wallet, ang dedikasyon ng pulis para sa mga dayuhang babae, at ang simpleng kabutihan ng pahayag na mabuti na lang at nakita pagkalabas ng istasyon ng pulis. Tumingala ako sa kalangitan. Malalim pa rin ang asul ng kalangitan sa Maynila, maingay pa rin ang BGC High Street. Ngunit ang mga tao na dating nagpaparamdam sa akin ng takot, ngayon ay ganap na ibang-iba ang hitsura. Tiningnan ko ang mga estranghero na nagkakasama sa kalye. Kaya pala, ang mga taong ito ay may napakalakas na koneksyon sa isa't isa. Kahit na mawalan ako ng mahalagang bagay, may tutulong sa akin na protektahan. Pinunasan ni Tomer ang kanyang luha habang nagsasalita. Nakonsensya ako sa aking ama. Bakit niya ako tinuruan na ang mundo ay isang gubat at tanging ang malakas lamang ang makakaligtas? Ngunit tiningnan niya ang wallet na nahanap sa kanyang kamay. Ang mundo ay marahil hindi kinakailangan na isang gubat, maaari rin itong isang hardin. Bakit hindi natin alam yun dati? Nang gabing iyon, sa silid ng hotel, walang nagsalita. Mahigpit lang naming hinawakan ang kamay ng isa't isa at natulog. Ang Republika ng Pilipinas ay nagturo sa amin hindi ng mga numero tungkol sa seguridad, kundi ng kagandahang asal sa kapwa at tiwala sa sangkatauhan. Isang huling araw na lang ang nalalabi sa biyahe. Palapit na ang oras ng pagbalik sa bansa, ngunit isang matinding ideya ang sumulpot sa aking puso. Ayoko nang bumalik. Ayoko nang bumalik mula sa hindi kapanipaniwalang magandang mundo na ito. Sa madilim na realidad na puno ng sirena na iyon, hindi ko kaya. Kaya gumawa ako ng isang desisyon. Sa huling araw, gagawa ako ng isang bagay na ikagugulat ng lahat. Sa umaga ng huling araw ng biyahe, ang lobby ng hotel ay nababalot sa isang mabigat na katahimikan. Nawala ang excitement ng unang araw ng pagdating, napalitan ng pakiramdam ng paghihiwalay. Inayos namin ang aming mga bagahe, nagtipon sa lobby. Alas, 11 ng umaga, kailangan na naming sumakay ng bus papuntang Ninoy Aquino International Airport. Nagsimulang mag-roll call si Teacher Galia. Yael, Tomer, Noam, Ari, agad na nanigas ang mukha ng guro. Sandali, nasaan si Yael? Nasaan na si Yael? Nagkatinginan ang mga kaklase, nagsimula ng magpanik at maghanap sa lahat ng dako. Putlang sinabi nila, sabi niya, bababa siya sa lobby para isauli ang keycard kanina. Nasa banyo ba siya? Ngunit lumipas ang 10 minuto, lumipas ang 20 minuto, hindi pa rin ako lumilitaw. Tinawagan ng guro ang aking telepono. Tanging ang malamig na boses ng voicemail ang sumagot. Ang iyong tawag ay ipapasa sa voicemail. Sa sandaling iyon, naging battlefield ang lobby. Emergency, tawagan ng security ng hotel, kontakin ang pulis, mabilis na kontakin ang embahada ng Israel. Nanginginig ang boses ni Teacher Galia. Nahulog sa sahig ang attendance sheet sa kanyang kamay. Isang estudyante ng Israel ang nawawala. Ito ay tiyak na hindi lamang naliligaw o lumiban sa klase. Agad na sumilay sa isip naming mga matatanda ang pinakamasamang senaryo. Kidnapping, terrorist attack na target ang mga Hudyo, o maging isang political conspiracy na may kinalaman sa kabilang kapangyarihan. Naisip pa nga ng guro ang headline ng balita sa Tel Aviv. Anak ng general nawawala sa Maynila. Ngunit sa oras na ito, hindi ako nasa lobby ng hotel at hindi rin ako kinidnap. Nasa isang lugar ako na nagpakilos sa aking kaluluwa. Isang bookstore. Alas, 10 store ng umaga ay nagising na ako. Tiningnan ang pagsikat ng araw sa Maynila sa labas ng bintana. Nakaramdam ako ng matinding pagnanais na hindi ko kayang tiisin. Hindi lang ako pwedeng bumalik. Gusto kong makahanap ng paraan upang isiksik ang kapayapaan, ang hangin na ito, ang puso ng mga taong ito na naramdaman ko sa Pilipinas sa aking maleta at dalhin. Kaya lumabas ako ng palihim.
Nag-iwan ako ng papel sa mesa ngunit hindi ko inaasahan na aksidenteng nahulog ito ng cleaner habang naglilinis. Sumakay ako ng taxi papunta sa 20-hour bookstore na ito na matatagpuan sa sentro ng lungsod. Sa sandaling pumasok ako sa tindahan, nabigla ako. Ang mga pader ay punong-puno ng libro hanggang sa kisame, ang sahig ay gawa sa mainit na kahoy, at ang mas nakakagulat sa akin kaysa sa mga libro ay ang mga tao, napakarami ng tao sa bookstore sa madaling araw. May nakaupo sa sahig na tahimik na nagbabasa, may mga designer na katatapos lang ng trabaho na nagbabasa ng magazine, at mayroon ding mga matatanda na may suot na salamin sa pagbabasa ng mga libro ng kasaysayan. Hindi maingay ang mga bookstore sa Israel, ngunit tiyak na hindi rin payapa. Doon, nagtatalakayan kami tungkol sa politika, nagde-debate tungkol sa filosofiya. Higit pa rito, ang mga siksikang underground spaces ay laging nagpaparamdam sa amin ng pagkabahala dahil ito ay nagpapaalala sa amin ng mga bomb shelter. Ngunit dito ay isang fortress ng kaalaman, walang tunog ng baril, walang sirena, tanging ang kaluskos ng paglipat ng pahina ng libro at ang malalim na amoy ng kape. Ang mukha ng lahat ay may ekspresyon ng pagiging mapayapa, malayang lumalangoy sa karagatan ng kaalaman. Pumunta ako sa bahagi ng pag-aaral ng wika Filipino Practice, 42 taon ng kasaysayan ng Pilipinas, pagpapakilala sa alpabetong Filipino. Para akong sinasapian, kinuha ko ang bawat libro. Kailangan kong mag-aral, kailangan kong maunawaan kung paano naging malakas ang bansang ito sa kabila ng mga pagsubok. Paano nila pinrotektahan ang kanilang mamamayan nang hindi kailangan ng mga sandata. Binuksan ko ang isang libro. Tiningnan ang komplikado at magagandang titik ng alpabetong Filipino na parang mga likha ng sining. Hindi ito simpleng simbolo. Bawat titik ay may bigat ng libu-libong taon ng kasaysayan at kultura. Nakasulat sa libro, naniniwala ang mga tao dito na ang kultura ay upang manguna, habang ang ating mga leader ay nag-iisip kung paano gagamitin ang puwersa upang sirain ang kalaban, ang mga ninuno dito ay nag-iisip kung paano gagamitin ang kultura upang hikayatin ang puso ng tao. Lumipas ang oras, bawat segundo, ganap kong nakalimutan ang oras ng pagtitipon, hindi ko rin napansin na low battery na ang telepono ko. Umupo lang ako ng paluhod sa kahoy na sahig, gumuhit gamit ang aking daliri sa pahina ng libro, lihim na nanunumpa sa aking puso, babalik ako. Babalik talaga ako upang pag-aralan ang dakilang wikang ito, upang maunawaan ang dakilang kaluluwa na ito. Sa sandaling iyon, isang mabigat na kamay ang humawak sa aking balikat. Tumingala ako at nakita ko si Teacher Galia na namumula ang mukha, namamaga ang mga mata at 2 Pilipinong pulis na humihingal. Yael, anong ginagawa mo dito? Alam mo ba kung gaano kami nag-alala? Akala namin kinidnap ka na. Niyakap ako ng guro ng mahigpit, umiyak ng walang tigil. Sa simula ay gusto niya akong pagalitan, ngunit sa harap ng malaking kaligtasan, lumuhod siya sa lupa. Paumanhin, akala ko ay may nangyari na sa iyo, talagang paumanhin. Ang mga tahimik na nagbabasa ng libro sa paligid ay tumingala sa amin, ngunit sa kanilang mga mata ay walang paninisi, tanging pagmamalasakit lamang. Ang pulis ay nagulat sa kanyang radio habang malumanay na sinabi sa akin, "Ate, mabuti na lang at okay ka." Inimbestigahan namin ang CCTV sa intersection, sinubaybayan ang taxi at doon ka lang namin nahanap. Ligtas ka na. Tiningnan ko ang mga libro na nakakalat sa aking kandungan, nilunok ang aking laway at sinabi, "Paumanhin po, teacher. Hindi po ako nagtatago. Gusto ko lang po dalhin ang mga bagay na ito. Gusto ko po dalhin ang Pilipinas." Sa aking kandungan ay may isang libro sa pag-aaral ng Filipino at isang libro tungkol sa kasaysayan ng demokrasya ng Pilipinas. Tiningnan ng guro ang mga libro, pinunasan ang kanyang luha, at itinayo ako. "Halika na." Malapit nang lumipad ang eroplano. Tiningnan niya ang mga libro sa aking kamay. "Bibilihin ko ang mga librong iyan para sa iyo." Sumakay kami ng patrol car, nagmamadali pabalik sa hotel. Pagkakita sa akin ng mga kaibigan ay tumakbo sila, pinalo ang aking likod, tinawag akong tanga. Pagkatapos, nagyakapan kaming lahat at umiyak ng walang tigil. Nakasakay sa bus papuntang airport, tiningnan ko ang Maynila na dahan-dahang nawawala sa labas ng bintana, tiningnan ang mga contours ng lungsod at hindi tumitigil ang aking luha.
Sa loob ng bus ay tahimik na tahimik, sa puso ng bawat isa ay umalingaw-ngaw ang parehong tunog, ayokong umalis, ayokong bumalik sa realidad na maaaring sumiklab anumang oras. Mahinang nagtanong si Teacher Galia na nakaupo sa tabi ko, kanina sa bookstore, seryoso kang nagsusulat sa isang papel. Iyon ba ang liham na nakatago sa libro? Kinuha ko sa aking bulsa ang isang lukot na papel. Iyon ay isang liham na sinulat ko habang nakaupo sa sahig ng bookstore. Ang pinadalhan ay ang aking ama, ang general ng Israel na buong buhay ay nakasama sa digmaan. Teacher, pwede ko po bang basahin ang liham na ito? Gusto ko po na marinig din ng mga kaibigan ko. Tumango ang guro. Kumikislap ang kanyang mga mata sa luha. Nanginginig kong binuksan ang liham. Hindi lang ito isang travel review. Ito ay ang deklarasyon ng aking 18 taong gulang na buhay at isa ring panunumpa na malapit ng baguhin ang aking buhay. Sa highway papuntang Ninoy Aquino International Airport, mabilis ang takbo ng bus. Kinuha ko ang mikropono, nanginginig ang aking kamay, ang mga mata ng aking mga kaibigan ay nakatuon sa akin. Huminga ako ng malalim at nagsimulang dahan-dahang basahin ang liham na iyon. Mahal kong ama, ako po si Yael. Sa kasalukuyan po, kami ay papunta na sa Ninoy Aquino International Airport. Higit 9 oras pa, maririnig ko na po muli ang air raid sirens sa Tel Aviv. Tay, naaalala niyo po ba? Bago po ako umalis, sinabi niyo po na ang Pilipinas ay isang mapanganib na lugar, malas, tulad po natin. Tay, humihingi po ako ng paumanhin. Mali po ang inyong impormasyon. Dito po, hindi tulad sa atin. Tay, dahil po sa pag-survive ay nagtatayo tayo ng matataas na pader, ngunit sila po, dahil sa pag-survive ay nagbubukas ng mga pinto at bintana. Tay, dahil po sa pagtatanggol sa kaaway, ay humahawak tayo ng baril, ngunit sila po, dahil sa pagkuha ng mga kaibigan, ay nag-aalok ng kamay. Dito po, nakita ko ang mga hindi kapani-paniwalang bagay. Isang babae po na naglalakad mag-isa, sa kalye ng alas, 2 ng umaga nang walang kapahamakan. Isang himala. Mga estudyante po sa elementarya na nagbabayad sa convenience store ng walang bantay. Isang himala. Ang sagrado at hindi malalabag na mga upuang pang-priority sa tren. Isang himala. Tay, lagi niyo po akong tinuturuan na ang kapayapaan ay pinananatili ng lakas. Tanging ang malakas na militar lamang ang makapagbibigay ng kapayapaan. Opo, alam ko po na nagpupuyat kayo upang protektahan kami. Maingat na tinitingnan ang radar. Lubos ko po kayong ginagalang. Ngunit tay, ang kapayapaan po na nakita ko sa Pilipinas ay medyo kakaiba. Ang kapayapaan po dito ay hindi pinoprotektahan ng militar, kundi ng tiwala. Iyon po ay isang paniniwala na kahit bumagsak ka, may tutulong sa iyo. Ang tiwalang iyon po ay mas malakas kaysa sa 1,000 Merkava battle tanks. Pagkabasa rito, nagsimulang mabasag ang aking boses, ngunit kailangan kong tapusin ito dahil ito ang pinakamahalagang regalo na dala ko para sa aking ama at para rin sa aking bansa. Tay, dito po, sa unang pagkakataon, naramdaman ko na hindi ko kailangan magsuot ng gas mask at makakahinga rin ako ng malaya. Ang pakiramdam ng mabigat na tensyon sa balikat ay nawala, napalitan ng kalayaan. Hindi ko inakala na ang pagiging isang ordinaryong 18 taong gulang na babae na kumakain ng street food, nagme-makeup, nagbabasa ng libro sa bookstore, ay napakasaya pala. Tay, may isang hiling po ako. Mahigpit kong hinawakan ang mikropono hanggang pumuti ang aking mga daliri, ngunit tumingala ako, matatag ang aking mga mata na nakatingin sa harap. Tay, pakisabi po, hayaan niyo po akong bumalik sa Pilipinas, hindi po para tumakas kundi para mag-aral. Gusto ko po malaman kung paano nila itinayo ang isang bansa na puno ng paggalang sa sarili mula sa guho ng digmaan. Paano nila itinanim ang tiwala sa isa't isa sa halip na puot. Gusto ko po malaman ang lihim na iyon at pagkatapos ay dalhin sa Israel. Gusto ko po na ang ating mga apo sa hinaharap ay hindi na kailangan pang manginig dahil sa air raid sirens. Kaya po, nagpasya na ako. Mag-apply po ako sa isang universidad sa Pilipinas. Mag-aaral po ako sa Universidad ng Pilipinas sa Maynila. Ibababa ko po ang baril, hahawakan ko ang panulat, lalabas ako sa shelter, papasok ako sa silid-aklatan. Mahal kita, Yael. Nang matapos kong basahin ang huling salita at ibaba ang mikropono,
Bumalot sa bus ang isang maikling katahimikan. Maya-maya, narinig ang hikbi. Hindi lang ang sensitibong si Tomer, maging si Noam, na laging pinaka-rational, at maging si Teacher Galia, na laging nagtuturo sa amin na maging matatag na parang mga mandirigma, ay nagtakip ng mukha at umiyak. Hindi iyon luha ng kalungkutan, iyon ay dahil sa wakas ay nahanap namin ang bagay na laging hinahanap namin, ngunit hindi namin alam na umiiral, ang pag-asa. Kinuha ni Teacher Galia ang mikropono. Ang kanyang boses ay paos ngunit puno ng hindi pa nararanasang lambing. At kayong mga estudyante, gusto kong humingi ng paumanhin sa inyo. Ang mundo na ibinigay namin sa inyo na mga matatanda ay napakalimitado. Sinabi namin sa inyo na tanging ang puwersa lamang ang makakabuhay, ngunit personal ninyong pinatunayan na mali kami. Ang Pilipinas ay marahil ang tamang sagot. Tumingin ang guro sa labas ng bintana kung saan unti-unting namumula ang takipsilim, iyon ang takipsilim sa Philippine Strait. Pagbalik, ako mismo ang susulat ng ulat sa Ministry ng Edukasyon. Ipinapangako ko sa inyo na ang pilgrimage na ito ay hindi mapuputol. Gusto ko na ang mga susunod na batch ay makita rin ang kahanga-hangang bansang ito. Wow! Sa loob ng bus, umalingaw-ngaw ang hiyawan at palakpakan na halo-halo ng luha. Dumaan ang bus sa tulay, lumitaw sa harap ang control tower ng Ninoy Aquino International Airport. Pinalamutian ng takip-silim ang kalangitan ng Pilipinas ng isang marilag na ginto at pula na parang ginagamit ng bansang ito ang pinakapormal na paraan upang magpaalam sa amin. Paalam, Pilipinas. Babalik kami. Pagdating sa airport at dumaan sa immigration check, ganap na iba ang pakiramdam kumpara sa pagdating. Nang dumating kami, balisa kami na parang naligaw sa impyerno. Nang umalis kami, pakiramdam namin ay pinatalsik kami mula sa paraiso. Ngunit hindi ako lumingon dahil ang aking backpack ay puno ng mga libro ng Filipino at ang aking puso ay puno ng mga pangarap. Lumipad ang eroplano, tiningnan ko sa labas ng bintana. Sa ilalim ay ang nagliliwanag na tanawin ng gabi ng Maynila. Sa malayo ay ang Clark Global City na sentro ng teknolohiya na maliwanag ang ilaw. Iyon ang kuta na nagpoprotekta sa mundo. At ito rin ang parola na nagbibigay liwanag sa aking kinabukasan. Ang ilaw na iyon sa aking mga mata ay naging mga bituin na hindi kailanman namamatay. Pagkatapos ng 12 oras na mahabang flight, lumapag ang eroplano sa Ben Gurion Airport sa Tel Aviv. Sa labas ng bintana ay ang pamilyar na tanawin, tuyot na lupa na kulay lupa. Sa malayo ay bahagyang nakikita ang Iron Dome Missile Defense System at ang mga patrol jeep na nagpapatalbog sa paligid ng runway na may mga sundalong may baril. Isang linggo pa lang ang nakalipas, ito ang tanawin na sanay ako, ang simbolo ng seguridad. Ngunit ngayon, tinitingnan ang mga malamig na sandata na ito, nakaramdam ako ng sakit sa aking puso. Bumukas ang pinto ng immigration hall, ang mga magulang na sabik na naghihintay ay dumagsa. Nakita ko ang aking ama. Nakasuot pa rin siya ng maayos na olive green na uniforme militar. Kumikinang ang kanyang mga epaulet. Nakasuot pa rin ang Glock pistol sa kanyang tabi. Nakatayo siya sa harap na linya. Matigas ang mukha. Puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Tay, iniwan ko ang aking bagahe. Sa kabila ng lahat ay tumakbo ako. Niyakap ng mahigpit ang aking ama. Niyakap ako ng aking ama ng mahigpit. Napakalakas na parang gusto niya akong pagsamahin sa kanyang katawan. Okay ka lang, Yael? Mabuti na lang at okay ka. Naamoy ko ang pamilyar na amoy sa aking ama. Iyon ay amoy pulbura, amoy sigarilyo, at amoy pawis. Iyon ay amoy digmaan at amoy proteksyon. Walang panganib, hindi ba? May ginawa ba sa iyo ang mga tao doon? Balisang sinuri ng aking ama ang aking mukha. Tiningnan ko ang namumulang mata ng aking ama. Umiling. Pagkatapos ay kinuha ko sa aking bulsa ang lukot na papel na sinulat ko sa bookstore. Tay, ito po para sa inyo. Ito po ang sagot ko. Sa daan pa uwi, ang aking ama ang nagmamaneho. Ang bulletproof military jeep ay bumabagtas sa highway ng Tel Aviv. Ang aking ama ay hawak ang manibela sa isang kamay at ang liham sa kabilang kamay. Sa bawat paghinto sa stoplight, binabasa niya ang ilang linya. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay mabigat at nakakabingi. Tiningnan ko sa rear view mirror.
Nang basahin ng aking ama ang bahaging hindi kailangan ng gas mask, kumunot ang kanyang noo. Nang basahin niya ang tiwala ay mas malakas kaysa sa tangke. Pumuti ang kanyang mga daliri sa manibela. Sa huli, nang basahin niya ang linyang gusto kong ibaba ang baril, hawakan ng panulat, ang matigas na general na ito na namuno sa hindi mabilang na labanan, na humarap sa putok ng kaaway, nang hindi man lang kumurap, ay biglang lumingon sa labas ng bintana ng sasakyan. Nakita ko ang kanyang balikat na bahagyang nanginginig. Sa pamamagitan ng rear view mirror, nakita ko ang isang patak ng luha na dumadaloy sa kanyang mukha na puno na ng wrinkles. Marahil, paos na boses ng aking ama ang sumira sa katahimikan. Marahil tama ka, Yael. Marahil ang ating henerasyon ay talagang nagkamali. Ito ang unang kahinaan at pag-aalinlangan ng isang sundalo na buong buhay ay naniwala sa puwersa sa harap ng katotohanan tungkol sa Pilipinas na dinala ng kanyang anak. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. Ang binhi ng buhay na dinala namin pabalik ay nagsisimula pa lang magliyab. Pagbalik sa bansa, hindi kami nagpahinga ni Tomer. Nagpasya kaming i-edit ang mga video na kinunan namin sa Pilipinas upang gawing dokumentaryo. Ang pamagat ng pelikula ay ang tunay na kapayapaan na nakita namin. In-upload namin ang pelikula sa YouTube at Facebook. Sa simula, inakala namin na ilang daang kaklase lang ang manonood, ngunit nagkamali kami. Ang pelikulang ito ay malapit nang magdulot ng isang social wave na tinatawag na ang Pilipinong craze sa Israel na maging ang pinakamataas na sentro ng kapangyarihan ay mayayanig. Napakasimple ng nilalaman ng pelikula ngunit napakagulat. Alas 2 ng umaga, isang babae ang naglalakad mag-isa sa kalye ng ligtas. Isang himala, convenience store, walang bantay, ngunit walang nagnanakaw. Bakanting upuang pang-priority sa tren at ang mainit na ngiti ng matanda sa tabi ng Pasig River. Pinagsama-sama namin ang mga video na ito, nilagyan ng Hebrew subtitle. Naging malakas ang reaksyon. Sa simula ay kumalat lamang sa mga kaibigan, ngunit mabilis na lumampas sa 100, 500, at mabilis na lumampas sa 1 milyong view. Para sa Israel, isang bansa na may populasyon na higit sa 9 milyong tao lamang, nangangahulugan ito na halos isa sa bawat 10 tao ang nakapanood ng pelikulang ito. Puno ang comment section ng mga tunog ng pagkabigla at pagmumuni-muni. Totoo ba talaga ang mundong ito? Hindi ba ito eksena sa pelikula? Nang makita ko ang babaeng naglalakad mag-isa sa gabi, umiyak ako. Ano nga ba ang nawala sa atin? Tila nakalimutan natin ang kagandahang asal ng tao dahil sa pag-survive. Ang Pilipinas ang ating salamin. Ito ba ang soft power sa alamat? Mas nakakagulat pa kaysa sa nuclear weapon. Ang online wave na ito ay hindi lamang tumigil doon. Huwag kalimutan na ang mga magulang ng mga estudyante ng Harel International School ay pawang mga nasa kapangyarihan sa bansang ito. Ang pelikula ay sa huli ay lumitaw sa group chat ng gabinete. Isang hapon, isang itim na sasakyan ng gobyerno ang pumasok sa bakuran ng paaralan. Walang paunang abiso, personal na bumisita sa paaralan ang ministro ng edukasyon ng Israel. Gusto kong makipagkita sa mga estudyanteng pumunta sa Pilipinas at kay Teacher Galia. Sa isang forum na ginanap sa opisina ng principal, mabigat ang kapaligiran. Sa harap ng ministro na may hawak ng kapangyarihan sa pambansang edukasyon, medyo kinabahan kami, ngunit ipinakita ni Teacher Galia ang hindi pa nararanasang katatagan. Ipinakita niya ang mga textbook na dinala mula sa Pilipinas, mga larawan ng masustansiyang pagkain sa paaralan, at ang video ng mga estudyanteng naglilinis ng sarili nilang klase na kinunan namin sa paaralan. Minister, pakitingnan po ito. Itinuro ng guro ang eksena ng mga estudyanteng gumagamit ng mop upang linisin ang sahig, nanginginig ngunit malakas ang kanyang boses. Ang elite na edukasyon na lagi nating ipinagmamalaki ay nakalikha ng mga Nobel laureates, nakalikha ng mga fighter jet pilot, ngunit naturuan na ba natin ang ating mga anak kung paano yumuko upang linisin ang dumi sa sahig? Ang mga batang Pilipino mula elementarya ay kailangan ng maglinis ng sarili nilang klase. Tinuruan sila mula pagkabata na ang espasyo na ginagamit nila ay responsibilidad nila. Hindi lang ito kalinisan, ito ay isang diwa ng responsibilidad sa kolektibo, isang karunungan na ang pagtulong sa iba ay pagtulong din sa sarili.
Iyan ang dahilan kung bakit sila nagkakaisa, nakapagpatayo ng isang mayaman, maunlad na lipunan, kahit kulang sa likas na yaman dahil alam nila kung paano mag-alala sa isa't isa. Matagal na tiningnan ng ministro ang mga larawan, hindi nagsasalita. Sa huli ay inalis niya ang kanyang salamin at bumuntong hininga ng malalim, napakagulat. Laging pinapahalagahan natin ang pagtuturo ng malakas na tao, habang ang Pilipinas ay pinapahalagahan ang pagtuturo ng pagiging tao, marahil ito ang tunay na lihim ng kanilang lakas. Pagkatapos ng araw na iyon, isang tahimik na revolusyon ang naganap sa Harel International School. Inanunsyo ng paaralan ang Philippine Week. Ang kantina ng paaralan ay nag-trial ng paghahanda ng masustansiyang pagkain na Filipino style. Nang ihain ang mainit na batchoy at lumpiang sariwa, ang mga estudyanteng sanay sa malamig na sandwich ay naghiyawan. Sa unang pagkakataon, nalaman ng lahat na ang tanghalian ay maaaring maging isang kasiyahan at hindi lamang para sa pagdaragdag ng enerhiya. Mas mahalaga, nabuo ang Student Council at nagsimula ng ipatupad ang School Cleaning Day. Sa simula, maraming spoiled na estudyante mula sa mayamang pamilya ang nagreklamo. Bakit ako magwawalis ng banyo? May katulong ako sa bahay. Ngunit nang sabay-sabay silang humawak ng walis, sa gitna ng tawanan, naging malinis at maliwanag ang silid-aralan, isang pakiramdam ng tagumpay na hindi pa nararanasan ang sumulpot sa kanilang puso. Iyon ay ang paggalang sa paggawa na hindi kayang bilhin ng pera at ang pinakapaborito ay ang bagong bukas na klase ng Filipino. Agad na puno ang bilang ng nag-apply. Kinailangan ng paaralan na mabilis na palawakin mula isang klase tungo sa 3 klase, naglalakad sa pasilyo. Kumusta ka? Kumusta ka? At ako, ganap na nagbago ang aking buhay. Hindi na ako naglalaan ng oras sa gabi sa walang kabuluhang mga party. Bawat gabi ay umuupo ako sa aking mesa, binubuksan ang ilaw ng mesa, binubuksan ang mga libro na dinala mula sa bookstore. Masigasig kong binabasa ang kasaysayan ng Pilipinas. Ang panahon ng mga kolonyalista, diktadorya, kilusang demokrasya. Habang binabasa ko, lalo akong nahuhumaling. Ang bansang ito ay dumaan sa mas maraming pagdurusa kaysa sa amin, sinakop, nahati, pinamunuan ng diktadorya. Ngunit hindi nila kailanman isinuko ang kanilang pagnanais para sa kalayaan. Sila ang mga bulaklak ng sampaguita na umusbong mula sa putik. Napansin ng aking ama ang pagbabago ko. Isang araw sa hating gabi, habang nagme-memorize pa rin ako ng alpabetong Filipino, dinala ng aking ama ang isang baso ng mainit na gatas sa aking silid. Tiningnan niya ang mesa na puno ng mga libro ng Filipino at ang mapa ng Pilipinas na nakadikit sa dingding, Yael. Napakagaan ng boses ng aking ama. Ano po, anak? Gusto mo ba talagang pumunta sa bansang iyon? Lumingon ako at tiningnan ang aking ama. Nakasuot pa rin siya ng uniforme militar. Iyon ang suot niya pagbalik mula sa border patrol. Ngunit nawala na ang matatag na tingin sa kanyang mga mata, napalitan ng pagmamahal at pag-aalala ng isang ama. Opo, tay. Gusto ko pong pumunta. Gusto ko pong mag-aral ng political science sa Universidad ng Pilipinas. Gusto ko po malaman kung paano nila ginawang coexistence ang opposition. Gusto ko po dalhin pabalik ang sagot na iyon. Nanahimik sandali ang aking ama, pagkatapos ay ipinatong ang kanyang magaspang na kamay sa aking ulo. Sige, umalis ka. Medyo nabasag ang boses ng aking ama. Mag-aral ka kung paano nila dinaig ang takot. Mananatili ako dito, may hawak na baril, pinoprotektahan ang bahay na ito upang makapagpinta ka ng ating kinabukasan doon. Ngunit ipangako mo sa akin ang isang bagay. Ano po? Pagkatapos mong maging matagumpay, kailangan mong bumalik upang baguhin ang Israel. Sabihin mo sa amin na bukod sa pagdanak ng dugo at digmaan, mayroon pang ibang paraan. Tay, yumakap ako sa aking ama, umiyak ng walang tigil. Hindi ito luha ng pamamaalam, ito ay luha ng muling pagsilang. Sa sandaling iyon, alam kong ang aking kapalaran ay nakaugnay na sa malayong bansa na iyon na 8,000 kilometro ang layo. Hindi lang ito pangarap ng isang estudyanteng Israeli, ito ay isang binhi. Isang binhi mula sa Pilipinas na lumipad sa karagatan,
nahulog sa disyerto ng gitnang silangan. Magdadala ito ng sustansya ng karanasan ng Pilipinas, magkaugat at sisibol dito. Ngayon ay ipipikit ko ang aking mga mata, tila nakikita ko na ang tanawin ng hinaharap. Isang araw, muli akong tatayo sa Immigration Hall ng Ninoy Aquino International Airport. Pagkabukas ng automatikong pinto, hihinga ako ng malalim ng mainit at mamasa-masang hangin na iyon. Sa matatas na Filipino ay sasabihin ko sa lupaing iyon, ako ay bumalik na. Ito ang aking kwento at ito rin ang kwento ng Pilipinas na nagpapabago sa mundo.